Ang dalagang ito ay si Michela, nakaupo sa tabi ng magandang pampang ng ilog habang binabasa ang isang liham mula sa kanyang kapatid na lalaki. 6 na buwan na mula nang sila ay magkahiwalay. Dahil sa sobrang katamaran niyang magsulat ng mga liham, ngayon lang siya muling nagpadala ng balita kay Michela. Tungkol sa lungsod na tinitirhan ng kanyang kapatid, ito ay isang magulong lugar, at sa kung anong paraan ay nagawa pa rin niyang mabuhay doon. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang iwan niya si Michela, inisip niya noon na isa lang siyang butil ng buhangin sa disyerto. Ngunit pagdating niya sa lungsod na ito, napagtanto niyang lubos niyang minamaliit ang sarili niya. Ngayon ay sumusulat siya kay Michela, nais niyang ikwento ang lahat tungkol sa lungsod na ito, bawat pangyayari at bawat kaibigang nakilala niya roon. Mahaba ang kwento, kaya umaasa siyang magiging matiisin si Michela hanggang sa huling linya. Nagsisimula ang kwento tungkol sa lungsod na ito na puno ng kasamaan, kung saan nag-aaway ang mga tao kahit sa pinakamaliit na bagay at laganap ang mga mandurukot. Napakababa ng sahod sa mga part-time na trabaho, walang oras para magpahinga, lalo na para makipagkaibigan. Ang lungsod ay napapalibutan ng isang kakaibang ulap kung saan nagsimulang lumitaw ang mga mahiwagang nilalang. Gayunman, hindi nila ina-attack ang mga ordinaryong mamamayan. Sa kabaligtaran, namumuhay silang magkasundo. Ang pagiging pamilyar sa mga hindi karaniwan ay kalaunay nagiging normal. Kung ang paglitaw ng mga mahiwagang nilalang na ito ay hahantong sa isang trahedya o komedya, tanging ang panahon lamang ang makapagsasabi. Samantala, ang kaibigan niyang ito ay sawang-sawa na at ayaw nang manatili sa magulong lungsod na ito. Ilang oras bago yon, si Watch ay tahimik na umiinom ng kape sa kanyang paboritong kapihan. Dahil isa siyang suki, nag-alala sa kanya ang waitress at hinimok siyang makipag-ugnayan muli sa kanyang pamilya. Nagtaka rin ito kung bakit ang isang kabataang tulad ni Watch ay napadpad sa lungsod na ito. Agad ipinakita ni Watch ang kanyang kamera, ipinaliwanag niyang isa siyang baguhang reporter. Kumalam ang tiyan ni Watch, dahilan para mapabuntong hininga na lang ang waitress. Bago pa man siya naging reporter, malamang ay nagutom na siya hanggang sa mamatay. Kahit suki siya, hindi siya maaaring bigyan ng libreng pagkain. Sa sandaling iyon, lumabas ang may-ari ng kapihan at nagdala ng pinggan ng pagkain para kay Watch. Siyempre, walang libre. Para sa pagkain iyon, kailangang maghugas ng pinggan si Watch bilang kabayaran. Sandaling nag-alinlangan si Watch, ngunit hinimok siya ng waitress, sinabing ang pagiging mapagpakumbaba ay ibang-iba sa pagmamaliit sa sarili. At wala namang dapat ikahiya kung kakain si Watch at agad magbabayad. Masayang tinanggap ni Watch ang plato ng pagkain, ngunit biglang may unggoy na dumaan at inagaw ang kanyang kamera, dahilan para siya ay mabigla at habulin ito. Ito ay isang supersonic na unggoy, kaya't hindi ito nakikita ng mga ordinaryong tao tulad ng waitress. Tanging ang mga kabilang sa mahiwagang tribo lamang ang nakakakita nito. Ang kakaiba ay kung bakit nakikita ito ni Watch. Ni siya mismo ay walang alam habang hinahabol niya ang unggoy para mabawi ang kanyang kamera. Hindi sinasadyang nadamay si Watch sa isang pagnanakaw sa bangko. Ang pagsabog ay tumilapon sa kanya at sa supersonic na unggoy sa lupa. Pag-angat ni Watch ng tingin, isang paa ang dumapo sa kanyang mukha. Kung aksidente man o sadyang kapalaran, ang lalaking ito na nagngangalang Ray ay siya mismong taong matagal nang hinahanap ni Watch, ang taong makapagsasabi sa kanya ng mga sagot na dahilan ng pagpunta niya sa lungsod na ito. Ito ay isang magulong lungsod kung saan maaari mong matagpuan ang lahat, mula sa mga mafia hanggang sa mga terorista, at ang lalaking ito na si Zap ay kasapi ng isang organisasyong tinatawag na Libra. Pagkatapos ng maikling pagkikita, dinala ni Zap si Watch sa kanilang organisasyon. Pagbukas ng pinto, 2 tao ang naghihintay kay Watch sa loob. Ang lalaking may mabagsik na anyo ay si Klaus, at ang sekretaryang nasa tabi niya ay si Chen. Ang dahilan kung bakit dinala ni Zap si Watch doon ay dahil napagkamalan niya itong isang lalaking nagngangalang Johnny. Nang matuklasan ito ni Chen, labis na natakot si Watch kaya agad siyang lumuhod upang humingi ng tawad dahil kabilang sila sa mundo sa ilalim ng lupa. Nangaha si Watch na magpanggap bilang ibang tao upang makasunod sa kanila, umaasang matutulungan siya ng mga ito sa isang bagay. Pagkatapos noon, ipinakita sa telebisyon ang tulisan sa bangko kanina na inaaresto, napapaligiran at pinipigilan ng mga pulis. Biglang lumabas ang isang dambuhalang kaluluwa mula sa katawan nito at nagsimulang patayin ang lahat. Pagkatapos, lumipat ang palabas sa isang lalaking may maskara. Tumawa siya ng baliw, ipinakilala ang sarili bilang si Fem, ang hari ng kaguluhan sa lupang ito. Dahil sa pagkabagot sa walang katapusang paulit-ulit na buhay, nagpasya siyang mag-organisa ng isang maliit na laro. Isang tarangkahan ang lilitaw sa lungsod, at maglalaban ang mga tao at mga kriminal upang malaman kung sino ang unang makakakita nito. Kapag ang kriminal ang unang nakatagpo, isang napakapanganib na demonyo ang lilitaw at wawasakin ang lungsod. Siyempre, patas na laro ito, kaya nagbigay ng pahiwatig si Fem. Sa iba't ibang bahagi ng lungsod, nagsimulang mangyari ang maliliit na kaganapan bilang mga pahiwatig.
Agad nagsimula ang laro nang biglang lumabas mula sa supersonic na unggoy na dala ni Watch ang isang kaluluwang bumaril ng liwanag na tumagos sa gusaling kinaroroonan niya. Buti na lamang at mabilis nakareact si Klaus at nailigtas si Watch. Galit na galit si Zap, iniisip na kasabwat ni Femp si Watch at sinadyang dalhin ang unggoy upang patayin sila. Ngunit sa puntong iyon, sinenyasan ni Klaus si Zap na huminto. Medyo sigurado si Klaus na ang tarangkahang binanggit ni Femp ay mismong ang unggoy, kaya inutusan muna niya si Chain na habulin ito bago niya sinimulang tanungin si Watch. Kaninang sandali lang ay napansin ni Klaus na kayang sabayan ni Watch ang bilis ng supersonic na unggoy. Ang kanyang mga mata ay tila iba sa karaniwang tao, kaya nais ni Klaus na marinig muna ang hiling ni Watch. Yumuko si Watch bilang paghingi ng tawad kay Klaus dahil sa pagpapanggap, saka sinimulan niyang ikwento ang kanyang kasaysayan. Nagsimula ang lahat 6 na buwan na ang nakalipas. Mula pagkabata, hindi na kayang gumalaw mag-isa ng kapatid na babae ni Watch. Palaging naghahanap ng paraan ang kanilang mga magulang upang matulungan siya, at ang mahiwagang lungsod na ito ay maaaring may sagot, kaya't naglakbay ang buong pamilya ni Watch papunta rito. Habang palihim na kinukuhanan ni Watch ng litrato ang kanyang pamilya sa tabi ng lawa, biglang lumitaw ang isang mahiwagang nilalang at nag-alok ng isang pagpipilian, si Watch o si Michela ay mawawalan ng isang bagay na napakahalaga sa kanila. Nang marinig ito, agad sinunggaban ni Zap si Watch sa kwelyo at minura siya. Tinawag siyang duwag dahil pinayagan niyang harapin ng kanyang kapatid ang panganib. Wala nang nagawa si Watch kundi umiyak ng tahimik dahil labis siyang tinakot ng nilalang. Sa sandaling iyon, si Michela mismo ang lumapit at tinanggap ang lahat sa sarili niya. Matapos kunin ng nilalang ang isang bagay mula sa batang babae, natanggap naman ni Watch ang kanyang bagong kakayahan. Habang ikinukwento niya ang bahaging iyon, biglang nagpaputok ng bala ang mga eroplanong pulisya diretsyo sa gusaling kinaroroonan nila. Labis na nairita si Zap. Tila sinusubukan ni Femp na ipasa sa kanila ang lahat ng kasalanan. Matapos marinig ang kwento ni Watch, gumawa si Klaus ng alok. Naniniwala siyang ang bagong kakayahan ni Watch ang magiging susi upang wakasan ang kaguluhan sa lungsod na ito, at kailangan niya ang tulong ni Watch para sa misyong iyon. Kapalit nito, ipinangako ni Klaus na tutuparin niya ang kahilingan ni Watch. Nakapwesto na ang mga robot ng pulisya upang palibutan sila. Si Klaus ang tumanggap ng tungkuling pigilan ang mga iyon, habang si Zap naman ang maghahatid kay Watch upang tapusin ang pangunahing misyon. Humakbang si Klaus pasulong, gamit ang kamao niyang parang oso, inactivate ang kanyang teknik sa pakikipaglaban, at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok sa mga robot, agad silang nadurog sa isang iglap. Malinaw na ngayon ang daan para makaalis sina Zap at Watch. Samantala, pinagmamatyagan ni Femp ang bawat kilos nila. Habang layunin ng Libra na protektahan ang mundo, si Femp naman ay tapat lamang sa sarili niyang mga hangarin. Kapag nagpakampante ang Libra, agawin niya ang buong lungsod. Ipinagsakay ni Zap si Watch sa kanyang dekuryenteng sasakyan at agad silang kumaripas upang hanapin ang unggoy. Malapit na sinusundan ni Chain ang nilalang at tumawag siya kay Zap upang iulat na nasa harapan mismo ng grupo ni Zap ang unggoy. Naghanda silang makipaglaban, ngunit bago pa matapos magsalita si Chain, biglang may nangyaring kaganapan na naging sanhi ng agarang pagguho ng tulay na kanilang tinatawiran. Nalaglag sina Watch at Zap sa lupa. Pagkapangahas ni Watch na gumapang paakyat, ang paligid ay wala ng iba kundi mga guho. Pati ang paborito niyang kapihan ay tuluyan ng gumuho. Sa kabutihang palad, ligtas pa rin ang waitress at ang may-ari ng kapihan, bagamat naipit sila sa mga bato. Habang sinusubukan ni Watch na maghanap ng paraan upang iligtas sila, biglang lumitaw ang kriminal. Nang iwasiwas ng kriminal ang kanyang espada kay Watch, agad sumugod si Zap upang sagipin siya sa tamang oras. Ang supersonic na unggoy, natakot sa presensya ng kriminal, ay napakulubot sa isang sulok. Ang misyon ay pabagsakin ang unggoy upang matapos ang lahat. Hinati ni Zap ang mga gawain, siya ang haharap sa kriminal, habang si Watch naman ang bahalang tapusin ang supersonic na unggoy. Inactivate ni Zap ang kanyang kakayahan, lumitaw ang isang espada mula sa dugo, at sumugod siya patungo sa kriminal. Napakahusay ni Zap sa pakikipaglaban kaya't walang pagkakataon ang kriminal upang makaganti, kaya binago nito ang target at si Watch ang sinubukang patayin muna. Siyempre, hindi iyon hinayaan ni Zap. Ngayon, nakatayo na si Watch sa harap ng supersonic na unggoy. Sa sandaling iyon, nagdalawang isip siya, ayaw niyang patayin ang nilalang dahil sa taglay nitong kakutan. Kaya inactivate ni Watch ang kanyang kakayahan, pinalawak ang kanyang paningin, at nadiskobring sa kailaliman ng balahibo ng unggoy ay may isang napakaliit na nilalang na tila siya mismong tarangkahan na binanggit ni Femp. Agad itong inalis ni Watch, dahilan para magalit ng labis si Femp dahil winasak ni Watch ang orihinal niyang plano. Kung pinatay sana ni Watch ang unggoy, ang tunay na demonyo ang lilitaw, imbes na matapos ang lahat sa paraang sinabi ni Femp. Natapos ang lahat doon at muling bumalik sa normal na takbo ang lungsod. Kahit na nasira ang kapihan, hindi maaaring huminto ang negosyo. Hindi nakalimot si Watch sa kanyang utang,
at sa halip na samantalahin ang kaguluhan upang takasan ito, tapat siyang pumunta sa waitress upang mag-alok na maghugas ng pinggan para sa kapihan. Ang marangal na kilos na ito ay nagpaiba ng tingin ng babae sa kanya. Muli, isang buwan na mula nang dumating si Watch sa lungsod na ito. Isa lamang siyang ordinaryong tao, ngunit sa kung anong paraan ay nagawa niyang maging bahagi ng isang lihim na organisasyon sa ilalim ng lungsod. Isa itong organisasyon na nagpapanatili ng balanse sa mundo. Bilang isang kasapi sa ilalim ng lupa, wala pang ideya si Watch kung gaano karami ang mga miyembro ng organisasyon, ngunit naniniwala siyang balang araw ay malalaman niya rin. Pagbukas niya ng pinto at pagpasok, nakita niyang umatake si Zapp kay Chairman Klaus, ngunit agad din itong natalo. Lumitaw agad si Chain matapos iyon, at sa araw na iyon ay may bagong mukha, ang butler na si Altstein. Pawang mga bigatin sa grupo ang mga ito, kaya nanatiling tahimik si Watch, hindi naglakas loob na kumilos. Ang kakayahan ni Watch ay ang mga mata ng mga Diyos. Kaunting-kaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kakayahang ito, at si Steven ay nagsagawa na ng investigasyon tungkol dito. Maraming tao ang handang gawin ang kahit ano upang makuha ang kapangyarihang ito. Kaya sa kanyang pagpupulong kay Klaus, paulit-ulit na binanggit ni Steven ang usaping ito, umaasang hindi ito hahantong sa trahedya. Samantala, si Watch ay nagtatrabaho bilang part-time upang mabayaran ang kanyang utang sa kapihan. Sa halip na maghugas ng pinggan, inatasan siyang mag-deliver ng pizza sa mga customer. Habang naghihintay siya sa stoplight, isang pares ng magkapatid ang dumaan sa kanya at biglang bumagsak ang batang babae sa kalsada. Agad tumakbo ang kapatid nitong lalaki upang tulungan siyang bumangon. Nagkataon na Michela rin ang pangalan ng batang babae na nagpapaalala kay Watch sa sarili niyang kapatid. Di nagtagal, dumating siya sa bahay ng customer at pinindot ang doorbell upang ihatid ang pizza. Ngunit sa kung anong dahilan ay biglang lumitaw si Zapp na walang suot na damit at inagaw ang pizza. Hinawakan ni Watch ang binti ni Zapp, humihingi ng bayad, ngunit mula sa loob ng silid ay lumabas ang ilang mga babae na tanging underwear lamang ang suot, dahilan para mamula sa hiya ang mukha ni Watch. Dahil tumangging magbayad si Zapp, napilitan si Watch na mag-deliver muli ng panibagong order. Ngunit sa kakaibang pagkakataon, saan man siya magpunta, biglang lumilitaw si Zapp, minsan mula sa imburnal, minsan bumabagsak mula sa langit, at lahat ng pizza ay nauwi sa tiyan ni Zapp. Labis na nagalit si Watch, ngunit wala siyang magawa dahil may kakayahan sa pakikipaglaban si Zapp samantalang siya ay wala. Sa pag-uwi nila ni Zapp, curious na tinanong ni Watch ang tungkol sa kakayahan nito. Ang kakayahan ni Zapp ay tinatawag na blood magic, katulad ng kay Chairman Klaus. Ngunit ang kay Klaus ay nasa mas mataas na antas. Kaya kahit gaano pa ibuhos ni Zapp ang buong lakas niya, kailanman ay hindi niya matatalo si Klaus. Habang nakikinig, biglang pinreno ni Watch ang sasakyan at huminto sa gilid ng kalsada, dahilan para lubos na magtaka si Zapp. Sinabi ni Watch na tumingin si Zapp sa washing machine na sasakyan sa kabilang daan. Para kay Zapp, isa lamang itong ordinaryong kotse, ngunit sa mga banal na mata ni Watch, may nakita siyang kakaiba, isang bagay na labis na nakakadiri. At sa sandaling iyon, napansin din siya ng taong iyon. Nagkunwari si Watch na walang alam at agad na nagmaneho palayo. Matapos matiyak ni Zapp na normal lang si Watch at hindi ito nasa ilalim ng droga, agad niyang iniulat ito kay Chain at hiniling na imbestigahan niya ito para sa kanya. Ngunit hindi ganoon kadaling makakataka si Watch sa mga yon. Hinabol nila si Watch at inatake siya. Hinarang ni Zapp ang isang atake para kay Watch, ngunit bumagsak siya at nawala ng dugo. Hindi nakikita ng mga ordinaryong tao ang mga iyon, kaya mabilis nilang natukoy na si Watch ang may kakayahang makita sa likod ng mga ilusyon ni Fem. Mahalaga siya sa kanilang organisasyon, kaya pansamantala ay dinala nila siya. Sa natitirang lakas ni Zapp, pinahiran niya ng dugong kamay ang damit ni Watch bago ito tuluyang makuha. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon ay kailangan na nilang umasa sa sensitibong pang-amoy ni Chain. Ang mga kriminal na ito ay may mataas na antas ng kakayahan sa pagpapanggap. Kahit pa nakatayo si Chain sa mataas na lugar at inoobserbahan ang bawat detalye, isang kisap mata lang ay mawawala na agad sa kanyang paningin ang mga iyon. Makalipas ang kaunting sandali, nadala na si Watch sa kanilang pinagtataguan at mahigpit na nakagapos ang kanyang mga kamay. Sa loob ng hideout, marami ring iba ang nadakip. Ngunit hindi tulad ni Watch, itinuturing silang pagkain, hindi mga kasangkapan. Sa lungsod na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng kapwa-tao, ngunit naglakas loob pa rin silang gawin ito. Doon napagtanto ni Watch kung gaano sila nakakatakot. Hindi sila mga ordinaryong kriminal. Biglang lumitaw ang isa pa, mabilis na lumapit kay Watch, tinitigan ang kanyang mga mata at napasigaw sa paghanga kung gaano ito kaganda, dahilan para gustuhin niyang himayin agad si Watch. Samantala, iniulat ni Chain kay Klaus na nawalan siya ng bakas ng mga kriminal. Kahit isang wolf person tulad ni Chain ay hindi kayang sundan ang mga ito, ngunit si Watch ay nagawang matukoy sila, patunay na ang kakayahan sa mata ni Watch ay napakalakas. Ngunit ito rin ay isang malaking bentaha para sa kalaban.
Samantala, sa kinaroroonan ni Watch, biglang nawala ang dalawang kriminal, at sa kung anong paraan, nanatili sa tabi niya ang supersonic na unggoy na si Sonic. Ang pagkakaroon ng kasama ay nakapagpabawas ng kanyang pag-aalala, kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang makatakas sa lugar na ito. Matapos magmuni-muni ng sandali, nagsimulang kabahan si Watch. Wala siyang taglay na pambihirang kapangyarihan, tanging ang mga matalim na matang ito lamang. Teka, ang mga mata, agad na nakaisip ng plano si Watch. Samantala, pumunta si Chain sa ospital upang tingnan ang kalagayan ni Zap. Nasa kakaibang estado si Zap dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, ngunit sa tuwing susubukan ng doktor na bigyan siya ng blood transfusion, misteryosong naglalaho ang dugo, kaya't wala nang magawa ang doktor. Matapos marinig ang ulat ni Chain, agad na naunawaan ni Klaus ang problema. Kung mananalo sila sa labang ito, si Zap ang tiyak na magiging MVP dahil ginamit ni Zap ang sarili niyang dugo upang matunton ang mga kriminal. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay sundan ang bakas ng dugo ni Zap upang mahanap ang pinagtataguan ng mga kriminal. Pagkatapos noon, agad na sumakay sa kotse ang grupo ni Klaus at mabilis na tumungo upang iligtas si Watch. Sa mga oras na yon, napasuko na ng mga kriminal si Watch dahil ginamit niya ang kanyang kakayahan upang magpakita ng mga imahe ng unggoy na si Sonic para asarin sila. Lubhang nagalit ang mga ito, kaya nagpasya silang patayin na si Watch doon mismo at nakawin ang kanyang mga mata. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Watch, minumura sila at agad na inactivate ang kanyang kakayahan. Isang napakalaking dami ng impormasyon na nakikita ni Watch sa pamamagitan ng unggoy na si Sonic ang direktang nailipat sa utak ng mga kriminal. Dahil sa napakaraming magkahalong larawan na sabay-sabay nilang nakita, hindi nila naintindihan kung ano ang nangyayari. Bunga nito, nawalan din ng kontrol ang sasakyan na minamaneho nila. At iyon na mismo ang kinakailangan ni Zap sa pamamagitan ng kanyang blood magic upang matukoy ang kanilang kinaroroonan. Agad na sinundan ni Chain ang bakas ng dugo ni Zap upang iligtas si Watch. Makalipas lamang ng kaunting sandali, parehong dumating sina Chain at ang grupo ni Klaus sa pinangyarihan. Ang mga kriminal na ito ay magaling lang manakot ng mahihina, ngunit nang humarap sila kay Chairman Klaus at sa nakakatakot niyang blood battle technique, pinagpawisan sila sa takot at hindi na naglakas loob pang lumaban. Sa isang hampas lang, nakamit na ni Klaus ang tagumpay para sa kanilang organisasyon, kaya tapos na ang lahat. Gayunpaman, medyo bugbog si Watch dahil itinayan niya ang kanyang buhay sa paghahanap ng paraan upang makatakas. Kasalukuyan ngayong nakahiga si Watch sa ospital, balot ng benda ang buong katawan. Para sa insidenteng ito, personal na inako ni Klaus ang responsibilidad. Noon, inatasan niya si Zap na bantayan si Watch, ngunit tumanggi si Zap dahil iniisip niyang walang mangyayari. Pinabayaan ito ni Klaus na siyang naging dahilan ng nangyaring insidente. Yumuko si Klaus at humingi ng tawad kay Watch. Sa sandaling iyon, humalakhak si Steven at tinukso si Klaus na kailangan nitong kumuha ng kurso kung paano makipagkaibigan at makaimpluwensya sa mga tao. Sa kabila ng maraming taon nilang magkasama ni Zap, hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Klaus ang personalidad ni Zap. Hindi kailanman direktang tatanggapin ni Zap ang kahilingan ni Klaus. Tahimik lang siyang pumayag. Patunay nito ang paggamit ni Zap ng buong lakas upang lumikha ng mga marka ng dugo na nagsisilbing palatandaan sa kinaroroonan ni Watch para mailigtas siya ng lahat. Nang marinig ito, napagtanto rin ni Watch kung bakit palaging bigla na lang sumusulpot si Zap sa harapan niya para protektahan lang pala siya. Taos-puso niyang gustong pasalamatan si Zap dahil doon. Ngunit ang katotohanang ninakaw ni Zap ang mga pizza niya ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Sa pag-alala nito, muling nag-init ang ulo ni Watch. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Watch sa ospital para sa karagdagang gamutan at sa panahong iyon, hindi niya nakalimutan ang pangarap niyang maging reporter. Kaya nagsimula siyang mag-ikot sa ospital upang kumuha ng mga litrato. Biglang natagpuan ni Watch ang isang misteryosong lugar na may napakalaking libingan. Medyo naguluhan siya kung bakit may libingan sa loob ng ospital. Pagkatapos, biglang may tumawa at tinawag ang pangalan ni Watch. Isang batang babae na nakaupo sa tuktok ng libingan ang nagsimulang magbulalas tungkol sa buhay at kamatayan, kung paanong lahat ay mamamatay, at kung bakit walang gustong makinig sa kanya. Pinawisan si Watch sa itsura ng bata, ngunit dala ng kuryosidad ay tinanong niya kung sino siya. Ngumiti ng maliwanag ang batang babae at ipinakilala ang sarili bilang White, isang multo, at labis siyang natutuwa na makilala si Watch. Namangha si Watch habang nakatitig sa bata, saka mabilis na kinuha ang kanyang kamera upang kuhanan ito ng litrato. Lumabas si White ng malinaw sa larawan, bagay na ikinagulat ni Watch dahil dapat ay hindi nakikita ang mga multo sa mga litrato. Nang makita ito, agad na tumawa ng malakas si White. Mas nakakatawa pa raw ang mga kilos ni Watch kaysa sa inaasahan niya at lalo siyang natuwa rito. Kinabukasan ng umaga, habang natutulog si Watch, may kung anong dumikit sa mukha niya at bigla siyang nagising. Napabalikwas siya sa gulat at mas lalong natakot nang makita ang isang dambuhalang halimaw sa tabi ng gusali.
Noong sandaling iyon, binuksan ng may-ari ng inuupahan ang pinto at ipinagyabang kay Watch ang premyo niyang napanalunan sa isang pa-contest ng swertehan. Dahil doon, inaasahan niyang mas dadami pa ang mga bisita sa kanyang hotel. Upang makapagbigay daan sa mga nagbabayad na customer, sa pilitan niyang pinaalis si Watch sa lugar. Kaya napilitan si Watch na muling tumuloy sa opisina ng organisasyon. Nang makita siyang nakahandusay sa sopa, agad siyang nilapitan ni Stephen na puno ng mga tanong. Ipinaliwanag ni Altstein ang lahat sa kanila. Pagkarinig nito, nais tumulong ni Stephen sa pamamagitan ng pagtaas ng allowance ni Watch sa pamumuhay. Malaki na ang naging kawalan ni Watch noong insidente sa pagde-deliver ng pizza. Kaya gusto ni Stephen samantalahin ang pagkakataong ito upang lubusang mabayaran si Watch. Binanggit ni Altstein na iminungkahi na niya ito kay Watch. Ngunit tinanggihan daw ito ng binata. Pagkatapos ay pumasok si Zap sa opisina, walang sinabi, dumiretso sa sopa, at umupo mismo sa mukha ni Watch habang may dugo pa ang mga kamay. Katatapos lang ni Zap makipaglaban sa isang adik. Malinaw niyang sinaksak sa liig ang adik, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nabuhay pa rin ito. Tiyak si Zap na tao yon, pero paano nakaligtas ang adik sa kanyang atake? Nagkataon namang may sagot si Stephen para kay Zap. Ipinakita niya ang isang dokumento tungkol sa isang bagong uri ng opyo na kumakalat sa merkado. Kapag ginamit ito ng tao, pansamantalang nagbabago ang kanilang pisyolohiya. Sa isang tingin pa lang, alam ni Zap na napakamahal ng gamot na ito. Isang bagay itong labis na ikinababahala ni Stephen. Dahil kung kumalat ang gamot na ito sa buong lungsod, magdudulot ito ng napakalaking kaguluhan. Sa sandaling iyon, lumitaw din si Chain dala ang isang video recording na nagpapakita ng isang tao na naging halimaw matapos gumamit ng droga. Ngayon, kailangan na talaga nilang imbestigahan ang kasong ito. Sinimulang italaga ni Stephen ang mga gawain sa lahat, habang nanatiling nakatuon si Klaus sa pagtatapos ng kanyang laro ng chess. Sa puntong ito, napansin ni Zap ang unggoy na si Sonic na patuloy na nakatitig sa kanya, dahilan upang malito si Zap. Unti-unti, naramdaman ni Zap na may kakaiba sa ilalim ng kanyang puwet. Pagkaintindi niya, halos hindi na makahinga si Watch. Bumuo ng koponan sina Watch at Zap at nagsimulang maghiwa-hiwalay upang mangalap ng impormasyon tungkol sa droga. Naimbestigahan na nila ang lahat ng lugar, ngunit napakakaunti ng mga bakas. Wala silang nakuha kahit anong impormasyon tungkol sa droga. Ang tanging sigurado lang ni Zap ay galing ito sa ilalim ng mundo. Wala ring karagdagang nakuha sina Stephen at Chain sa kanilang investigasyon. Doon na kumilos si Chairman Klaus. Nagmaneho siya upang sunduin ang isang babaeng isa lamang ang mata, may codename na Kai, at isinama ito sa misyon. Ang lugar na pupuntahan nila ay isang magulong sona kung saan lahat ay lumulutang ng walang anumang patakaran. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Kai, walang ipinapakitang takot. Habang nagmamaneho sa kalsada, biglang huminto si Klaus at lumapit sa isang grupo ng mga tao sa harap ng isang lagusan. Ito ang sasakyan ng kampiyon na si Olchenko. Mabilis na pinayuhan ni Klaus si Olchenko na bumalik na lamang, dahil hindi ito lugar para sa mga karaniwang tao tulad niya. Ipinaalala ni Olchenko kay Klaus na nagkakamali siya ng pagkakakilanlan, saka sinundan ang kanyang mga tauhan papasok sa lagusan. Upang masiguro ang kanyang kaligtasan, napilitan sina Klaus at Kai na sumunod sa likuran. Pagpasok ng grupo sa lagusan, sinalubong sila ng tatlong misteryosong tao. Masiglang binati ni Don, ang taong nasa gitna, si Klaus. Agad din siyang nakilala ni Kai. Siya si Don, isang pinuno sa ilalim ng mundo. Matapos magbasyan sina Klaus at Don, dumiretso si Don sa pangunahing paksa ng araw, ang pagdating ni Olchenko. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa mahabang paliwanag at agad na lumitaw sa harapan ng lahat ang isang chessboard. Ang larong ito ay tinatawag na Prosphere. Isang larong kahawig ng chess na pinaghandaan ng mabuti ni Olchenko bago siya naglakas loob na pumunta rito upang hamunin si Don. Sa sandaling ito, nagsalita si Klaus upang pigilan sila. Si Olchenko ay isang mahalagang yaman ng sangkatauhan. Kung mawalan siya ng katinuan sa larong chess na ito, magiging napakalaking kawalan ito para sa mundo ng mga tao. Nakiusap si Klaus kay Don na kanselahin ang laban. Siyempre, hindi papayag si Olchenko matapos pa siyang magpunta ng ganito kalayo. Buong kumpiyansa siyang humakbang pasulong, tiwala sa sarili niyang kakayahan. Hindi na siya napigilan pa ni Klaus, kaya pinaalalahanan na lang niya si Olchenko na huwag subuking i-checkmate si Don. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa ibang espasyo, at doon nila pinag-usapan ang gantimpala. Ang hiling ni Olchenko ay magkaroon ng mga sandatang nuklear para sa kanyang bansa, at ipatanggal sina Klaus at Kai upang maitago ang kanyang pagpunta rito. Agad itong tinanggap ni Don. Ang laban ay tatagal ng 9 na oras. Kung makakamit ni Olchenko ang tabla o panalo bago matapos ang oras, siya ang magwawagi at tutuparin ni Don ang kanyang kahilingan. Kapag natalo naman siya, mawawala sa kanya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Wala nang nagawa sina Klaus at Kai kundi maghintay sa labas.
4 na beses nang nakapunta rito si Klaus, ngunit kailanman ay hindi pa niya natalo si Don. Madali lang ang laro sa simula, ngunit biglang tumaas ng husto ang antas ng kahirapan nito. May matibay na dahilan ang payo ni Klaus na huwag i-checkmate si Don dahil tiyak siyang walang sinumang makakatalo rito. Sa loob ng ibang espasyo, nagsimula na ang laban ni Olchenko. Pagkaraan lang ng ilang galaw, nakaramdam na si Olchenko na may mali, at makalipas ang eksaktong 2 minuto, itinapon siya palabas ni Don. Ayon sa kasunduan, iniutos ni Don sa kanyang mga tauhan na kitilin ang buhay ni Olchenko. Sa sandaling iyon, lumitaw si Klaus upang makialam. Alam niyang ito ay labag sa patakaran, ngunit nakiusap pa rin siya kay Don na bawiin ang desisyon nito, kapalit ng isa pang laban ng chess. Kung ibang tao pa yon, agad sanang tinanggihan ni Don, ngunit dahil espesyal na parokyano si Klaus, tinanggap niya ang kahilingan. Upang mailigtas ang buhay ni Olchenko, kailangang maglaro si Klaus ng chess laban kay Don sa loob ng 79 na oras. Pumasok ang dalawa sa ibang espasyo. Sa puntong iyon, binanggit ni Klaus ang isa pang dahilan ng kanyang pagpunta rito, nais niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa opyo na kumakalat sa ilalim ng mundo. Walang bagay na hindi alam ni Don. Pinaalalahanan lamang ni Don si Klaus na kailangan muna niya itong mapaligaya sa laro, at pagkatapos ay tutuparin niya ang anumang kahilingan ni Klaus. Nasa labas sina Olchenko at Kai naghihintay. Lumipas ang oras, ngunit hindi pa rin lumalabas si Klaus, na labis na ikinagulat ni Olchenko. Ngunit para kay Kai, normal lang ito, hindi pa lumalabas si Klaus dahil hindi pa siya natatalo. Ganun lang kasimple. Matapos siyang durugin ni Don, nawala na ang loob ni Olchenko. 12 taon nang nilalaro ni Don ang larong ito, kaya sino pa ba ang magkakaroon ng kakayahang talunin siya? Ang pagpunta rito ay isang pagkakamali mula pa sa simula. Sa loob ng ibang espasyo, umabot na sa sukdulan ang laban ni Klaus at Don. Sunod-sunod na mga tusong galaw ang pinakawala ni Don, kaya't napilitan si Klaus na puro depensa na lang gamit ang buong lakas ng kanyang isipan. Habang tumatagal ang laro, lalo lamang nagiging interesante si Klaus para kay Don. Hindi lang dahil nilalagay niya sa panganib ang sariling buhay para mailigtas ang isang matigas ang ulong tao tulad ni Olchenko, kundi dahil lahat ng kahilingan ni Klaus mulat sa pool ay para sa pagpapanatili ng balanse ng mundong ito. Wala ni isa mang kahilingang para lamang sa kanyang sarili. Sa puntong iyon, binanggit ni Don ang kahilingan ni Olchenko. Ibinuwis ni Klaus ang kanyang buhay upang protektahan si Olchenko. Ngunit bago pa magsimula ang laban, si Olchenko mismo ang humiling na ipatanggal sina Klaus at Kai. Ngayon na alam na ito ni Klaus, gusto ni Don marinig ang magiging tugon niya. Sa mga sandaling iyon, dumadaloy na ang dugo mula sa ilong ni Klaus, ngunit nananatiling matatag at tiyak ang bawat galaw niya. Tungkol sa tanong ni Don, may nakahanda ng sagot si Klaus. Para sa kanya, napakahina ng mga tao, at dahil sa kahinaang iyon, madalas silang kumilos ng walang paggalang sa sarili. Ngunit ano ngayon kung ganoon? Wala siyang pakialam. Handa siyang gawin ang kahit ano para lamang mailigtas ang mga kaawa-awang taong iyon. Pagkababa ni Klaus ng kanyang piyesa sa chessboard, agad siyang inihatid ni Don palabas ng espasyo. Ayon sa kanilang kasunduan, tinupad ni Don ang kahilingan ni Klaus. Mabilis na dinala ni Kai si Klaus para sa agarang gamutan at nagulat sa grupo ng impormasyong nakuha tungkol sa droga. Dahil sa impormasyong dinala ni Klaus mula sa bingit ng impyerno, sa wakas ay nagtagumpay silang basagin ang network. Sa mga sumunod na araw, bumisita si Watch sa ospital para sa mga pagsusuri. Mas naging malapit na siya ngayon kay White at ibinahagi sa kanya ang mga larawan mula sa kanyang kamera. Si White ay naipit sa lugar na yon sa loob ng 3 taon, at ngayon lang siya nagkaroon ng taong makakaibigan, makakausap, at mapagbabahaginan. Dahil dito, labis na natuwa ang batang babae. Patuloy na dumaan ang mga magagandang araw. Bumaba si Watch sa subway upang isagawa ang isang misyon. Habang nakatayo sa tren, nasaksihan niya ang mas marami pang uri ng mga tao, at labis siyang namangha. Lalo na nang makita niyang may ilan sa kanila na kayang maglabas ng liwanag. Isang lalaki na nakatayo malapit sa kanya ang nagpaliwanag. Sa lungsod na ito, maraming hybrid species. Higit 50% ang mga misteryosong tao, 20 ang mga hindi kabilang sa anumang kategorya, at 25 naman ang mga tao. Pagkatapos mag-isip at magkwenta ng sandali, napansin ni Watch na may natitirang 5% na hindi nabanggit. Ngumiti ang lalaki at tinapos ang paliwanag para kay Watch. Ang natitirang 5% ng populasyon ay mga taong hindi nakikita ng hubad na mata. Sa ilang pagkakataon, ang mga taong ito ay lubhang mapanganib. Kinagabihan, ginanap ang isang kasiyahan sa opisina ng organisasyon bilang gantimpala sa mga kasapi para sa kanilang pagsisikap sa nakaraang panahon. Gayon din, upang maghanda para sa pagsisimula ng panibagong linggo ng trabaho na puno ng stress. Biglang naging napakasikip ng lugar, kaya napilitan si Watch na maupo ng tahimik sa isang sulok. Katabi niya si Patrick, na mas tahimik at mahiyain. Nang makita nitong tahimik lang si Watch, tinanong niya kung ano ang bumabagabag dito.
Napansin ito ni Klaus at agad ding nagtanong kung kumusta na ang pag-aangkop ni Watch sa organisasyon. Napakamot ng ulo si Watch at agad na ikinuwento sa lahat ang karanasan niya sa subway noong nakaraang araw. May nakita raw siyang isang tao na may pulang pakpak at naglalabas ng liwanag. Pagkarinig pa lang ni Watch na binanggit ito, biglang tumigil ang tugtugan sa kasiyahan. Pinalibutan si Watch ng lahat ng miyembro, gustong marinig pa ang karagdagang impormasyon. Nang makita nilang litong-lito si Watch at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, napilitan si Zap na ipaliwanag. Ang binanggit ni Watch ay isang vampira. Ito ay mga mararangal na nilalang na naglalabas ng malalim na pulang liwanag. Iilan lamang sa mga pag-aaral ang nakadokumento tungkol sa kanila. Lahat ng iba pang impormasyon tungkol sa lahing ito ay napakapalabo. Malaki ang kasong ito, kaya kailangan nilang tumawag ng isang eksperto. Pagkarinig pa lang ng pangalan ng taong ito, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Zap. Ang pangalan niya ay Loki, isang espesyalista sa pag-aaral ng mga vampira sa mundong ito. Maging si Klaus ay itinuturing siyang guro. Hindi basta-basta ang dahilan kung bakit tinawag siyang Loki. Lahat ay may pinagmulan. Habang binabanggit ito, biglang lumitaw si Loki sa kalsada, malakas na tinatawag si Zap. Agad namang may isang truck na nawalan ng kontrol at muntik nang bumangga sa kanya, ngunit isang halimaw ang biglang lumitaw mula sa kung saan upang harangin ang truck. Ang matinding banggaan ay nagdulot ng pagkalasob ng mga salamin at ang mga piraso nito ay tumama sa ulo ni Zap. Maging si Watch na nakatayo lang at nanonood ay nadamay din. Pagkatapos noon, binuhat ni Loki sina Watch at Zap pabalik sa organisasyon. Hindi na gaanong nagulat ang mga tao roon sa maagang pagdating ni Loki. Ayon sa balitang nakita nila sa telebisyon, nagkaroon kamakailan ng pagbagsak ng eroplano sa internasyonal na paliparan. Hindi na nila kailangang mag-isip pa, tiyak nilang si Loki ang dahilan kung bakit nangyari yon. Ngayon, lubos nang naunawaan ni Watch kung bakit tinawag siyang Loki. Isa siyang tao na may napakataas na likas na swerte. Walang anumang makapananakit sa kanya. Ngunit lahat ng bagay ay may kapalit. Bilang kabayaran sa swerte niyang iyon, isang sumpa ang unti-unting sumisira sa lahat ng nasa paligid ni Loki. Dahil sa sumpang iyon, lubos ang takot ni Zap na tumayo sa tabi ni Loki. Maaaring mamatay ang sinuman nang hindi inaasahan anumang sandali. Pagkatapos malaman ni Loki na taglay ni Watch ang banal na mga mata, agad siyang tumakbo palapit, sabik na makita ang mga mata ng bata. Ang iba na may agad na nagsipagtakbuhan palayo sa takot. Walang sinuman ang nangahas lumapit kay Loki. Matapos niyang batiin ang lahat ng miyembro ng organisasyon, dumiretso si Loki sa pangunahing pakay niya. Kinuha niya ang isang kahon na naglalaman ng isang kamay na nakakatindig balahibo ang itsura. Bagaman kamay na lamang ang natira, gumagalaw pa rin ito. Isang napakahalagang espesimen ito para kay Loki, na kamakailan lamang niya nakuha mula sa Elden 13, isang grupo ng 13 tao na may kakayahang hindi mamatay sa ilalim ng mundo. Kapalit ng espesimen ito, 47 tauhan ni Loki ang nasawi. Kahit naputol na, mahigpit pa ring nakakapit ang braso sa isang piraso ng papel. Naniniwala si Loki na iyon ang susi upang matunton ang kinaroroonan ng mga Elden 13, kaya't nagpasya siyang pumunta rito upang gamitin ni Watch ang kanyang mga mata upang tuklasin ang katotohanan. Sinimulang i-activate ni Watch ang kanyang kakayahan upang pagmasdan ang papel na nasa kamay. Nagsimulang kumislap iyon at isang linya ng nagliliyab na teksto ang lumitaw sa harapan ni Watch. Pagkatapos noon, agad na nagsimulang sumabog ang mga liwanag sa paligid niya, dahilan upang mawalan ng malay si Watch sa matinding pagod. Pagkaraan nito, sumakay silang lahat sa subway upang hanapin ang mga bakas ng Elder 13. Ang pagsakay sa parehong tren kasama si Loki ay tila nakabawas ng ilang taon sa buhay ni Zap, dahil paminsan-minsan ay may kung anong nilalang na biglang sumusubok umatake sa kanilang tren. Nanatiling kalmado si Klaus, habang si Watch naman, matapos makita ang impormasyong nasa papel, ay hindi pa rin tuluyang nakabawi. Ang destinasyon nila ay isang bangin na hindi kayang dayuhin ng tao. Bago simulan ang misyon, itinakda ni Loki kay Zap ang tungkuling mag-film ng ulat. Sa harap ng kamera, inanunsyo niya sa lahat ng mamamayan na magsisimula na ang kanilang habambuhay na misyon, at ngayon ay gagamitin ni Watch ang kanyang kakayahan upang alamin kung nagtatago ba ang Elder 13 sa kailaliman ng bangin. Sa puntong ito, pinaalalahanan ni Loki si Watch na anuman ang makita niya sa ibaba, kung maramdaman niyang labis na yon para sa kanya, maaari niyang itigil ang paghahanap anumang oras. Inalis ni Watch ang kanyang piring at sinimulan ang paghahanap. Patuloy na pumuputok ang mga tuldok ng liwanag, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na puting liwanag, kundi pulang liwanag. Ang Elden 13 ay hindi lang isang grupo, kundi isang buong hukbo na nakatago sa kailaliman. Ang sobrang dami ng impormasyong kailangang iproseso ng mga mata ni Watch ay nagdulot ng sobrang pag-overload. Bumagsak si Watch, dumudugo ng matindi ang kanyang mga mata. Samantala,
Kakatawag lang ng grupo ni Altstein kay Klaus upang iulat na nakatanggap sila ng distress signal mula sa FBI na kamakailan lang ay nakasalubong ang isang elder sa subway. Pagkarinig ng panawagan ng tulong, agad na nagtungo sa lugar sina Steven at Kai. Hindi na sila nagdalawang isip pumasok dahil 3 taon na nilang hinihintay ang pagkakataong ito. Ang vampire na ito ay may kakayahang kontrolin ang mga robot gamit ang sarili nitong dugo, ngunit hindi iyon sapat upang mapantayan sina Steven at Kai. Ang mga robot na iyon ay mabilis na natalo ng dalawa, kaya napilitan ang vampire na lumabas at makipaglaban mismo. Ang buong labanan ay inilivestream ni Chain mula sa isang sulok upang mapanood ni Klaus. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, mabilis na natalo si Steven at Kai sa kamay ng vampire. Nagginit-ngit sa galit si Klaus at agad na tinanong si Watch kung kaya bang makita ng kanyang matalas na mga mata ang anumang kahinaan ng mga nilalang na iyon. Ngayon ay napasuko na ng vampire sina Steven at Kai na walan na sila ng kakayahang lumaban. Nang makita nitong hindi na makakapalag ang dalawa, lumapit ang vampire at sinimulang kutyain sila. Inakala nitong ang lihim na sandata ng sangkatauhan ay magiging kahanga-hanga. Ngunit sa huli, hindi man lang sila nakagawa ng kahit isang sugat sa katawan nito. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling matatag si Steven at agad na sumagot. Maaaring hindi pa kayang lumaban ng mga tao sa mga vampire ngayon, pero ano naman kung ganoon? Ang meron sila ay oras para mag-evolve. Naniniwala si Steven na pagdating ng 1,000 taon, darating ang araw na ang mga talim ng tao ay nasa liig na ng mga vampire. Sa sandaling iyon, dumating ang isang tren sa subway, iyon ang tren ni Klaus at ng kanyang grupo. Sa hindi malamang paraan, nakapwesto si Klaus mismo sa likod ng vampire. Agad niyang inactivate ang pinakahuling anyo ng blood magic. Alam niyang wala pa siyang kakayahang patayin ito ngayon, ngunit ang isil ito ay kayang-kaya niya. Sa isang galaw lang, ginawang blood key ni Klaus ang vampire, tinapos ang labanan. Pagkatapos ng lahat, binuhat ni Klaus at ng iba pa ang walang malay na sina Steven at Kai palabas. Sumunod sa likuran si Watch. Kahit ligtas ang lahat ngayon, labis pa ring nag-aalala si Watch. Ito ay laban pa lang sa isang vampire. Kanina lang, nakita niya ang isang buong hukbo sa kailaliman. Kung sabay-sabay silang umatake, tiyak na malilipol ang sangkatauhan. Tumingala si Watch sa kanyang mga kasamahan, sa kaagad niyang binawi ang ganoong mga isipin. Hanggat nariyan sila para protektahan ang mundo, hindi pa ito maaabot ng pagkawasak. May pananalig siya na darating ang araw na mapupuksan nila ang mga vampire na iyon. Gabing iyon sa subway, naalala ni Watch ang araw na nakasabay niya sa tren ang isang lalaki. Ang lalaking iyon ay nakakakita rin ng mga vampire, kaya nagsimula siyang maghinala kung sino ito. Pagkatapos, nagtungo siya sa ospital upang makipagkita kay White gaya ng kanilang usapan. Samantala, ang lalaking nakasabay ni Watch sa subway ay nakikipag-ugnayan kay Fem. Lumabas na siya pala ang hari ng mga vampire, at kasalukuyan silang naghahanda ng isang mabangis na plano. Dumating si Watch upang dalawin si White, ngunit sa di malamang dahilan, tila nagtatampo ito sa kanya. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagtatanong, hindi siya pinansin ni White at nagpatuloy lamang sa pagbabasa ng libro. Wala nang nagawa si Watch kundi umupo at pagmasdan siya. Naalala niya ang kapatid niyang si Michela, na minsan ay nagagalit din ng walang malinaw na dahilan. Dahil doon, naisip ni Watch na marahil lahat ng babae ay ganoon talaga. Kahit na naunawaan niya yon, hindi pa rin mapanatag si Watch tungkol sa sitwasyon. Nang makita ni Zap ang batang kaibigan na mukhang balisa, inisip niyang baka nagugutom lang ito. Kahit may paparating na pagpupulong, nagpasya si Zap na dapat muna silang kumain. Mariing tumutol si Watch, ngunit hindi siya pinakinggan ni Zap. Kaya napilitan si Watch na gamitin ang kanyang kakayahan, kinokontrol ang mga mata ni Zap para pilitin itong lumiko sa direksyong gusto niya. Nagmanyobra silang dalawa sa gitna ng trapiko, halos sumayad na sa isang napakalaking truck. Isang saglit na lang at malalagay na sila sa ilalim ng sasakyan, ngunit biglang may panibagong panganib, ang truck ay biglang iniangat pataas, kasunod ang napakalakas na pagsabog sa likuran ni Zap at Watch. Agad na nakarating ang balitang iyon kay Steven. Ang nilalang na umatake kay Watch ay gawa ng isang babaeng nagngangalang Alagura. Agad na nagtungo sina Klaus at Loki sa silid ng imbakan upang kalagan ang isang lalaking nagngangalang Hammer, saka siya pinayuhang tumakas kaagad dahil ngayong pagkakataon, dumating si Alagura upang bawiin ang kanyang obra maestra, ang parasitikong dugo sa loob ni Hammer. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumabas ang parasito, tinatakot si Loki, ngunit imposibleng matakot siya rito. Kung sakaling gumalaw man ito kahit kaunti, kaya niyang patigasin ang dugo nito agad-agad. Samantala, patuloy pa ring tumatakbo para sa kanilang buhay sina Watch at Zap. Walang awang winawasak ng halimaw ang lahat ng madaanan nito, at sina Watch at Zap ay nasa tapat mismo ng bunganga nito. Dahil sa tindi ng pagyanig, nawala ng balanse si Watch at nahulog mula sa motorsiklo, saka napadikit sa katawan ng dambuhalang halimaw. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumabas at tumingin kay Watch.
Agad niya itong nakilala bilang may-ari ng mga mata ng Diyos. Dahil hindi alam ni Watch kung kaibigan o kalaban ba ito, agad niyang itinanggi ang lahat upang magkaroon ng pagkakataong makalamang. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong ang hari ng mga vampira at ang tauhan ni Alagura. Agad namang dinala ni Alagura si Watch papasok sa loob ng halimaw at iginapos siya roon. Pagkatapos, nagsimula siyang magyabang tungkol sa kanyang nobyo, na perpekto ngunit labis na pangit. Matagal niyang pinanghawakan yon hanggang sa makilala niya si Hammer, isang taong tumugma sa kanyang pisikal na pamantayan. Kaya pinag-isa niya ang dalawa upang lumikha ng isang perpektong nobyo, may anyo ni Hammer at personalidad ni Deldro. Ikinuwento ni Alagura ang bawat hakbang ng sobrang detalyado kaya't natakot ng husto si Watch, desperadong tinatawag si Klaus para tulungan siya. Pagkatapos nyon, nagtanong siya ng may pag-uusisa kung bakit siya binihag ni Alagura. Gagamitin ba raw nito ang kanyang mga mata para hanapin ang nobyo niya? Agad siyang sinampal ni Alagura sa mukha. Pagdating sa kanyang nobyo, kailangan niyang gamitin ang sarili niyang lakas para mabawi ito. Pagkatapos niyang magsalita, natunton niya ang grupo ni Klaus. Siyempre, naroon din si Hammer sa loob ng kotse. Nang makita ni Hammer si Alagura, biglang bumalik sa kanya ang lahat ng karimari-marim na alaala mula sa mga eksperimento nito, ngunit hindi siya natakot, sa halip, na-excite pa siya habang nagbagong anyo at sumugod para salakayin ito. Isang buong lakas na suntok ni Hammer ang tumama sa target, ngunit sobrang tigas ng baluti ng halimaw. Tumilapon si Hammer ng napakalayo dahil sa lakas ng pagbawi ng tama, tumagos pa sa ilang gusali, hanggang sa maging aware pa ang hari ng mga vampira na kumakain pa noon. Sa puntong iyon, napabulong ito, umaasang hindi sana masyadong magsaya si Alagura na pati si Watch ay mapatay niya. Ang kanyang mga banal na mata ay magiging napakakapaki-pakinabang para sa mga susunod nilang plano. Kahit hindi naging epektibo ang pag-atake, kahit papaano ay napahinto nila ang baliw na sasakyan. Pagkatapos nyon, dumating ang buong grupo ng Libra para sunduin si Hammer, kumikilos ng parang walang kahit anong takot sa panganib. Kasama pa ang kakulitan ni Hammer, iyon ang bagay na nakakaakit sa mga babae sa kanya. Ngayon, naintindihan na ni Kai kung bakit nahulog ang babaeng si Aligura kay Hammer. Sa panig naman ni Aligura, habang hinihintay maayos ang sasakyan, nainip siya at nagsimulang tanungin si Watch tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Walang alam si Watch tungkol sa pag-ibig, ngunit nang bantaan siya ni Aligura, napilitan siyang gamitin si White bilang panangga. Habang tumatagal ang usapan, lalong naging interesado si Aligura. Kahit na iginiit ni Watch na magkaibigan lang silang dalawa ni White, naniniwala si Aligura na gusto na talaga ni Watch si White. Natapos nang ayusin ang sasakyan at handa na itong umalis. Sa sandaling iyon, binigyan ni Aligura si Watch ng paliwanag tungkol sa pag-ibig. Pagdating sa puso, walang umatras. Ang mas marubdob ang pagtulak, siya ang magwawagi, ginamit pa niya ang sarili niyang karanasan bilang halimbawa. Handa na rin sina God at Deldro para lumaban. Bago umalis, tinanong ni Deldro si Hammer. Kaninang-kanina lang, hindi nag-atubili si Hammer na atakihin si Aligura. Bakit niya kailangang gawin yon? Wala namang anumang relasyon sina Hammer at Aligura. Nang marinig ito, agad na tinapik ni God ang balikat ng kanyang kasama bilang paghimok. Iisa lang ang katawan ni God at Deldro, kaya pareho rin ang kanilang iniisip. Ang ginawa ni Hammer kanina ay hindi basta-basta lang. Sigurado si Hammer na yun din ay kagustuhan ni Deldro. Habang mas tumatagal si Watch kasama si Aligura, lalo siyang natatakot sa kababuyang laman ng isipan nito. Kailangan niyang makaisip ng paraan para makatakas, ngunit sobrang higpit ng mga tali, kahit anong pagpupumiglas niya, wala ring silbi. Sa sandaling yon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Steven. Ipinabatid ni Steven kay Watch na naghahanda na silang isagawa ang plano para pahintuin ang baliw na sasakyan, at ang unang hakbang ng plano ay nakasalalay kay Watch. Hiniling ni Steven kay Watch na gamitin ang kanyang kakayahan para ilihis ang direksyon ng baliw na sasakyan patungo sa isa pang kalsada na mas kaunti ang tao, kung saan naroon na ang buong team na handa sa aksyon. Pagkatapos lamang ng isang paliwanag, agad na naintindihan ni Watch. Inactivate ni Watch ang kanyang kakayahan, kinontrol ang paningin ng baliw na sasakyan at pinilit itong dumaan sa ibang ruta. Iyon lang ang kinakailangan ni Steven. Lumitaw siya, nagyelo ang buong kalsada at ang mga gulong ng sasakyan, kaya't hindi na ito makagalaw at puro pag-slide na lang sa daan ang nagagawa. Tumigil ang mga panginginig ng sasakyan, dahilan para mapagtanto ni Hammer at Deldro na malapit na ang sandali nila. Bago pa man bumangga ang baliw na sasakyan sa kalapit na gusali, lumitaw si Klaus at ginamit ang kanyang mahika sa dugo upang lumikha ng tulay na gawa sa dugo na nagpasalpok sa baliw na sasakyan diretsyo sa harapan ni Hammer at Deldro. Handa na si Deldro para sa labanan, pero sa hindi kapanipaniwalang pagkakataon, biglang sumilip si Hammer at sumigaw na kailangang baguhin agad ang plano kung hindi ay siguradong matatalo sila. Wala nang oras para magpaliwanag, kaya napilitan si Deldro na sundin si Hammer.
Ibinuhos nila ang lahat ng lakas sa isang suntok sa iisang punto, pagkatapos ay sabay nilang pinakawalan iyon sa baliw na sasakyan. Ang sobrang lakas ng suntok ay nagpataas sa sasakyan diretsyo sa langit, habang milyon-milyong piraso nito ang nagsimulang bumagsak sa lungsod. Malaki ang naging pinsala, pero kahit papaano ay nagawa nilang itaboy palabas ng lungsod ang kakaibang sasakyan. Si Watch at si Alagura ay sabay na nahulog mula sa langit. Buti na lang at ginamit ni Klaus ang kanyang mahika sa dugo upang lumikha ng malaking lambat para saluhin sila. Doon nagtapos ang insidenteng iyon, at si Watch ay kinailangang pumunta ulit sa ospital upang ipagamot ang mga sugat niya. Hindi pa man gumagaling ang mga lumang sugat, may panibago na namang dumating. Ngayon ay kailangan niya ng 5 pang tahi. Pagkatapos ng pagsusuri, nakaupo na lang si Watch sa isang upuan, malalim ang buntong hininga. Sa sandaling iyon, nakita niya si White na masayang tumatawa kasama ang isang tao. Gustong-gusto niyang lapitan ito, pero natakot si Watch na baka patuloy pa rin siyang galit ni White, kaya pinigilan niya ang sarili. Kinagabihan, pauwi na siya nang tumangging sumunod sa kanya ang unggoy na si Sonic na natiling nakatayo sa harap ng gate ng ospital. Binaliwala ni Watch iyon at itinulak ang kanyang bisikleta pauwi, pero makalipas lang ng ilang segundo ay bumalik siya, hindi para sunduin ang unggoy na si Sonic, kundi para resolbahin ang lahat ng bumabagabag sa kanyang puso. Ngayong pagkakataon, mas matapang na si Watch, diretsong pumasok sa kwarto ni White at inimbitahan itong manood ng scene kasama niya. Masayang-masaya si White nang biglang si Watch ang gumawa ng unang hakbang. Magkatabi silang nanood ng sine kasama ng maraming tao. Habang nagtatawanan ang lahat, biglang napaiyak si White dahil naalala niya ang kanyang pamilya. Nang makita yon, agad na pinagaan at pinatahan ni Watch si White. Pagkatapos, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang kapatid na babae. Bilang kuya, palagi niyang hinahayaan na siya ang alagaan nito imbes na kabaliktaran. Nang balikan niya yon sa isipan, nakaramdam din si Watch ng hiya sa sarili. Pero hindi iyon ang iniisip ni White. Para sa kanya, napakabuting tao ni Watch. At dahil mabuti siya, naging magkaibigan sila. Ngayon naman, si White ang gumawa ng unang hakbang. Lumapit siya kay Watch at marahang ipinatong ang ulo nito sa kanyang balikat. Gaya ng nakagawian, pumasok si Watch sa kanyang part-time na trabaho sa kapehan. Sa ngayon, tanging paghahatid ng mga paninda ang kanyang gawain. Ngayong araw, kakaibang payapa ang lungsod, kaya medyo natuwa si Watch habang naglalakad at pinagmamasdan ang tanawin. Sa wakas, narating na niya ang kanyang destinasyon. At bago pa siya makatawid ng kalsada upang ihatid ang pagkain, isa sa mga tao sa grupo ay hindi na nakapagpigil at biglang tumakbo papatawid. Pero bigla siyang nasagasaan ng truck at tumilapon ng napakalayo. Mabilis na tumakbo si Watch, balisang-balisa, para tingnan kung ayos lang siya. Kahit tinamaan ng direkta, nasagana pa rin ang lalaki para kumain, na talaga namang kamangha-mangha. Bumaba ang chopper ng truck at sinigawan ang lalaki, sinasabing bigla itong tumayo sa harap ng kanyang truck na para bang gusto nitong mamatay. Agad namang nakialam si Watch. Nangyari na ang banggaan at napakalakas pa, kaya kahit papaano ay dapat bayaran ng chopper ang lalaki. Pagkarinig nito, tumanggi ang chopper na akuin ang kasalanan. Gayunman, inutusan pa rin niya ang kanyang tauhan na kumuha ng cake mula sa truck bilang regalo sa lalaki, itinuturing iyon bilang kabayaran. May mga trabaho pa silang kailangang tapusin, kaya natapos doon ang insidente. Pagkatapos noon, nagtungo si Watch sa kanilang organisasyon. Nakabagsak si Zap sa sahig na may dugong ilong. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Watch na sinipa siya ni Chain dahil nakahiga ito sa gitna ng daanan. Nang makita ni Zap na may dalang pagkain si Watch, kumislap ang mga mata nito, kaya nakalibre na naman siya ng isa pang pagkain. Sabay nilang kinain ni Zap ang mga cake na dinala ni Watch, sabik na sabik habang umunguya. Sa sandaling yon, napansin ni Watch na wala na ang logo ng Peaceful Man sa pakete. Dati, madalas siyang kumain ng mga cake na ito para lang makolekta ang badge na yon. Para kay Zap, walang saysay yon. Napakapopular ng ganitong uri ng cake sa mga tao at sa mga nilalang mula sa ibang mundo, kaya imposibleng tanggapin ng mga tao na ibahagi ang paborito nilang pagkain sa mga ganoong nilalang. Alam ni Zap ng mabuti ang sikolohiya ng mga tao. Kahit sabay silang nakatira sa lungsod na ito, walang sinuman ang handang kilalanin ang mga taga-ibang mundo bilang bahagi ng lipunang ito. Pagkatapos ng trabaho sa organisasyon, lumabas muli si Watch kasama si White at naupo sila sa isang cave. Muli siyang pinaliwanagan ni White tungkol sa kung paano gumagana ang mundong ito. Mula nang mamatay si Kristo, hindi na kailanman nagkaroon ng tunay na kapayapaan ang mundo. Alam niyang sa dalawang lahi, mayroon pa ring mabubuting nilalang, kahit kakaunti lang, kaya imposibleng tunay silang magkaunawaan. Pagkatapos ng pagkikita nila ni White, habang ihinahatid niya ito pauwi, nakita ni Watch ang lalaking nabangga ng truck kanina. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada na tila may hinihintay, kaya masayang binati siya ni Watch. Ang tanging naaalala niya kay Watch ay hindi siya binigyan nito ng cake noon.
Sa sandaling iyon, lumitaw din ang dalawang driver ng truck mula kaninang umaga. Bumili sila ng mga cake sa kahilingan ng lalaki, ngunit sobrang taas ng ipinataw na presyo, na labis na ikinagulat ni Watch. Pagkaalis ng dalawa, sinubukan ni Watch na ipaliwanag ang nangyari. Ngunit matagal nang alam ng lalaki ang ganitong sitwasyon at tanggap na niya ito dahil wala namang handang bumili ng cake para sa kanya. Siyempre, maaari naman siyang pumasok sa panaderya bilang isang mamimili, pero bilang isang nilalang mula sa ibang mundo, ang pagpasok sa tindahan ng mga tao ay parang pagtapak sa ibang daigdig, kaya ayaw na ayaw niyang gawin iyon. Pagkarinig nito, naunawaan ni Watch ang lahat. Nagpasya siyang mula ngayon ay siya na ang bibili ng mga cake para dito. Kaya nagpakilala sila sa isa't isa at nagsimula ang mga araw ng kanilang masayang pagkakaibigan. Magkasama sina Watch at Nedge na naglibot sa buong lungsod, tumatambay sa kahit anong lugar na maaari nilang upuan. Habang kumakain ng mga cake na dinala ni Watch, maraming bagong bagay ang nakikita ni Nedge. Maging ang simpleng koleksyon ni Watch ay labis na nakatawag pansin sa kanya. Matapos silang magkalapit, nagsimula na silang magbahaginan tungkol sa kanilang mga pamilya. Mayroon pang mga magulang si Watch, ngunit iba ang sitwasyon ni Nedge. Hindi na niya maalala kahit ano tungkol sa kanyang ina. Kinagabihan, pauwi na ang dalawang driver ng truck matapos silang gipitin ng isang pinagkakautangan. Ang leader, na tinutukan ng baril sa ulo, ay labis na natakot hanggang sa mapaihi siya sa sarili, dahilan upang agad magtakip ng maskara ang kasama niya. Isang kahihiyan iyon. Kaya nagsimula silang mag-away sa loob ng sasakyan, at sa gitna ng kanilang alitan ay nabangga nila si Nedge na tumatawid sa kalsada. Noong una, pinalampas pa nila siya, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa galit, nagsimulang maglabas ng sama ng loob ang matabang lalaki kay Nedge. Sa bawat suntok na ibinabato niya, lalong nagiging mapula ang katawan ni Nedge. Nang mapansin ng payat na kasama na tila kakaiba na ito, sinubukan niyang pigilan ang mataba, ngunit huli na. Mula sa katawan ni Nedge ay kumalat ang isang nakalalasong usok, dahilan upang matakot ang payat na lalaki, at kaladkarin palayo ang kasama, hanggang sa tuluyan silang naglaho. Kinabukasan, iniulat ni Chain ang insidenteng ito kay Steven. Sa lugar ng away, lahat ng residente sa paligid ay nawalan ng malay. Kung simpleng pagkahimatay lang iyon, hindi na sana nila kailangang mag-alala. Ngunit lahat ng taong iyon ay nawalan ng mga alaala sa nakaraang 13 oras. Isa itong seryosong kaso, kaya nagsimulang kabahan si Steven. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Watch sa organisasyon at narinig ang kanilang pag-uusap. Agad niyang iniwan ang trabaho at nagmamadaling pumunta para hanapin si Nedge, sa takot na baka nakalimutan na siya nito. Pagsapit ng gabi, natagpuan ni Watch si Nedge na nakaupo sa isang eskinita. Sa kabutihang palad, naaalala pa rin siya ni Nedge. Ngunit dahil masyado siyang nalibang sa pakikipag-usap kay Nedge, hindi niya napansin ang payat na lalaki na nakatayo sa likuran niya. Hinampas siya nito ng pamalo, dahilan para mawalan siya ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang walang awang binubugbog ng payat si Nedge. Ang mataba, habang pinapanood ang nangyayari, ay halatang natatakot, tinatanong ang payat kung mababayaran na ba ang kanilang utang kapag ginawa nila ito. Matagal nang pinag-aralan ng payat na lalaki ang planong ito mula nang mangyari ang insidente sa mataba. Alam niyang ang mga spore na lumalabas sa katawan ni Nedge ay nagdudulot ng pagkawala ng alaala sa mga taong nasa paligid. Ngayon, kung makokontrol nila si Nedge, maaari silang magnakaw at burahin ang lahat ng bakas. Kaya walang awa nilang pinagpapatuloy ang pambubugbog kay Nedge. Unti-unting namula ang katawan ni Nedge dahil sa sobrang presyon na tinitiis niya. Sa puntong iyon, hindi na kinaya ni Watch at sumigaw siya, pinatitigil ang mga ito. Matapos marinig ang buong pag-uusap, naintindihan na ni Watch ang problema. Hindi nakalimot ang ina ni Nedge, si Nedge mismo ang naging dahilan kung bakit siya nakalimot. Kung magagalit ulit si Nedge ngayon, kahit si Watch ay mawawala rin ang alaala tungkol sa kanya. Nang makita ng mataba na gising na si Watch, bahagya itong natakot, ngunit nanatiling kalmado ang payat. Wala raw silang dapat ikabahala dahil sa sandaling magamit nila si Nedge, makakalimot din si Watch sa lahat. Nagpatuloy silang bugbugin si Nedge, ngunit biglang humupa ang galit nito dahil ayaw niyang makalimutan ang mga magagandang alaala niya kasama si Watch. Ngayon naman, si Watch ang nagalit. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan, kinokontrol ang paningin ng dalawa, dahilan para sila ay magpanik at matumba. Nang mapagtanto ng payat na si Watch ang may gawa nito, agad niyang dinampot ang pamalo para labanan siya. Si Watch, na mahigpit na nakatali ang mga kamay, ay walang nagawa kundi humiga at tiisin ang bawat hampas. Ang hampas ay sobrang lakas na nagsimulang dumaloy ang dugo ni Watch. Pwede nilang guluhin siya, pero hindi ang kanyang kaibigan. Biglang sumabog si Nedge, naglabas ng mga spora ng kabute sa isang makinang na liwanag na kumalat sa buong lungsod. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging isa rin si Watch sa libu-libong biktima na nakalimot sa kanilang mga alaala. Maraming kasamahan ang dumating upang ikwento ang lahat sa kanya. Ngunit hindi maalala ni Watch ang anumang nangyari sa nakalipas na 2 linggo.
Gayunpaman, sa nakasanayan, sa tuwing bibili siya ng cake, laging bumibili siya ng 2 piraso. Ito ang naging dahilan ng labis na pagkamausisan ni Watch. Sa unang kagat lamang ng cake, nagsimulang bumalik ang mga pira-pirasong alaala sa isipan ni Watch na nagpaiyak sa kanya hanggang sa muli niyang matagpuan si Nedge sa kalsada. Nagsimulang maghinala si Watch na hindi ito ang unang pagkikita nila ni Nedge. Kahit hindi niya maalala ang iba pang detalye, tila napaka-synchronized nila sa isa't isa. Kung makakalimot man sila, magiging magkaibigan lang ulit sila. Sa gabing iyon, muling bumisita si Watch kay White at aksidenteng nakita ang isang lalaki na nakaupo sa tabi niya. Agad niya itong nakilala bilang ang taong nakilala niya sa subway. Tinawag siya ni White na kapatid, kaya't kinailangan ni Watch na magalang na makipagkamay at bumati sa kanya. Nang makita ng lalaki si Watch na nahihiya at natatakot, napatawa siya ng malakas. Ngayon niya naunawaan kung bakit palaging binabanggit ni White ang kapatid niya. Nagpunta sina Watch at Black sa cave kung saan nagtatrabaho si Watch. Tila medyo clumsy si Black, kahit ano ang mahawakan niya, nababasag. Matapos maglinis, mausisa na nagtanong si Watch tungkol sa karamdaman ni White. Batay sa kanyang nalaman, 3 taon nang nakaka-ospital si White. Masayang ibinahagi ni Black kay Watch na hindi matatag ang puso ni White, ngunit kamakailan lang ay mas bumuti na ito ng husto. Nagsimula ng pawisan si Watch, ramdam ang matinding guilt sa paglabas nila kay White upang maglaro, kung may mangyari sa kanya, malaki ang problema niya. Naiintindihan ni Black ang kanyang kapatid ng husto, ang manatiling nakahiga sa ospital ay hindi angkop sa personalidad ni White. Siya ay napakalakas at masigla, palaging nasa sentro ng lahat ng bagay. Nang marinig ito, naisip ni Watch na kahawig siya ng kanyang sariling kapatid. Pagkatapos, nagsimulang magreklamo si Black tungkol sa kanyang sarili. Kahit gaano kalakas si White, pantay lamang siya sa kahinaan. Sa paaralan, palaging binubuli si Black, at kahit ngayon, hindi pa rin maganda ang sitwasyon. Nang marinig ito, agad na pinagsasalpok ni Watch ang mesa upang hikayatin si Black gamit ang kanyang sarili bilang halimbawa. Sa organisasyon, madalas din siyang tuksuhin ng kanyang mga nakatatanda dahil sa kanyang kahinaan at pagiging for-aid, ngunit hindi iyon nakapagpabawas ng kanyang loob. Ang kakaibang paghikayat na ito ang nagpatawa kay Black. Sa sandaling iyon, bitbit ni waitress Vivian ang kape habang dumadaan kay Watch nang may batang hindi nag-ingat ang pagbabanggaan sa kanya. Ang tasa ng kape ay nagsimulang tumaob patungo kay Watch, ngunit sa isang iglap, huminto ito sa ere. Na-activate ni Black ang kanyang kakayahan upang tulungan siya, ngunit panandalian lamang ito. Ang pamilya ni Black ay may kapangyarihang psychic. Lahat ay mahusay sa paggamit nito, maliban kay Black. Kaya sa huli, natapon pa rin ang kape kay Watch. Pagkatapos ng pagpupulong kay Black, bumalik si Watch sa guild. Ngayon, hindi siya tinutukan agad ni Zapp na nagpaisip kay Watch. Lumiko siya upang tanungin si Mr. Altstein at Chain tungkol dito, at kasabay nang banggitin niya si Zapp, tumawag na ito. Kinuha ni Watch ang kanyang telepono upang tingnan, ngunit nakita niya si Zapp na may maraming baril at kutsilyo na nakatutok sa kanyang ulo. Biglang umiyak siya, humihingi ng tulong kay Klaus. Siyempre, hindi papayagan ni Klaus na mapahamak ang isang miyembro ng guild, kaya agad siyang sumama kay Watch upang iligtas si Zapp, hindi alam na ito pala ay patibong ni Zapp para kay Klaus. Agad nilang narating ang lokasyon. Bumukas ang pinto ng silid at sumabog sa tainga ni Watch ang mga sigawan. Nagliparan ang pera sa lahat ng direksyon, kaya agad na naisip ni Watch na nasa isang underground arena sila. Walang bakas ni Zapp kahit saan, tanging mga tao mula sa ibang mundo ang naglalagay ng pustahan. Sa sandaling ito, nakatayo si Zapp kasama ang may-ari ng arena. Nahikayat niya si Klaus na pumunta rito upang bayaran ang utang kay Mr. Osmaldo. Pagpasok ni Klaus at Watch sa arena, agad na dinala si Klaus sa mga upuan ng iba. Malakas na ipinakilala siya ng host, dahilan upang magalak ang lahat. Ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng miyembro ng Libra. Pagkatapos nito, nagsimula ang host sa pagpapaliwanag ng mga patakaran kay Klaus. Napakasimple lamang nito. Hindi siya papayagang gumamit ng mga sandata, at makikipaglaban siya ng isa sa isa laban sa napiling kalaban. Hindi lubos na naintindihan ni Klaus, iniisip na may pagkakamali, at sinubukang ipaliwanag sa host na dumating lang siya rito upang iligtas ang kanyang kaibigan. Alam iyon ng host. Eksakto dahil sa layuning iligtas si Zapp, kailangan talunin ni Klaus ang laban. Payo ng host kay Klaus na pinakamainam na igalang ang mga patakaran dito, kung hindi, maaaring maputukan si Zapp anumang sandali. Pagkatapos ng pagpapakilala, lumitaw ang kalaban ni Klaus. Isang malaking lalaki na nagngangalang Gregor ang humarap kay Klaus, na medyo naguluhan. Inisip ni Gregor na mahina ang kanyang kalaban at nagsimulang maghagis ng ilang suntok upang pukawin si Klaus. Nagsimula na ang oras ng pustahan at mabilis na nakisama si Watch sa komunidad, sinamantala ang pagkakataon upang kumita ng ilang barya sa pamamagitan ng pagtaya sa tagumpay ni Klaus sa laban.
Sa sandaling tumunog ang kampana bilang simula, agad na nawalan ng malay si Gregor dahil sa isang nilalang mula sa ibang mundo. Tumagal lamang ng 2 segundo ang laban. Ang susunod na kalaban ni Klaus ay ang nilalang na yon. Si Zap, na nakatayo sa lugar ng paghihintay sa mga upuan, ay nagpunas lamang ng mukha at nanalangin para sa nilalang na yon. Pagkatapos, mabilis siyang lumingon upang paalalahanan si Mr. Osmaldo na tawagan ang doktor na nakahanda habang may oras pa. Dahil baguhan si Chairman Klaus sa ganitong uri ng boxing match, hindi niya alam kung paano magpipigil sa kanyang mga kalaban. Tulad ng hula ni Zap, 2 segundo lang ang kinailangan para matumba ang nilalang na yon. Ang sigawan ng mga manonood ay lalo pang nagpataas ng excitement ni Osmaldo. Matagal na mula nang huling naging ganito kasigla ang kanyang underground arena. Pagkatapos ng isang laban, inisip ni Klaus na tapos na ito at gustong umalis upang hanapin si Zap, ngunit pinigilan siya ng iba. Isang laban lang ay hindi sapat para sa kanila. Kailangan pang lumaban ni Klaus hanggang sa sila ay masiyahan o maubos ang pera. Si Watch, na hindi kasali sa isyong ito, ay gustong humanap ng paraan upang umalis, ngunit pinigilan siya ni Gregor. Isang tingin lang, agad niyang nakilala na kasama ni Klaus si Watch, at kung kasama ni Klaus, tiyak nakakilala niya si Zap. Nang marinig ito, naunawaan din ni Watch ang problema. Sila ni Zap ang mga lumikha ng eksenang ito. Dahil natuklasan agad, hindi na nagpakahirap si Gregor na magtago. Pinaalalahanan lang ni Gregor si Watch na huwag mag-alala kay Klaus. Kahit isa itong underground arena, mayroon pa rin itong mga patakaran, kaya walang magiging panganib kay Klaus. Pagkatapos noon, lumingon si Watch at tinanong si Gregor kung bakit gumagastos ang mga tao rito para lang makakita ng dugo. Araw-araw namang may ganitong eksena sa lungsod. Para kay Gregor, ibang-iba yon. Dito, malaya silang makapanood ng mga kapanapanabik na laban. Sa labas, isang maling hakbang lang ay maaaring magdulot ng kamatayan nang hindi mo man lang namamalayan. Kahit isang hangal ay alam kung alin ang ligtas na lugar at alin ang lugar na maaaring mapunan ang kanilang pagnanasa, at iyon ang dahilan kung bakit naitatag ang underground arena na ito. Dito sila nakikipaglaban, hindi hanggang kamatayan tulad sa labas, kundi gamit lamang ang mga hubad na kamay. Nagpatuloy ang mga laban ni Klaus, isa-isang humahamon sa kanya, ngunit lahat ay tinalo niya. Kahit ang kasalukuyang kampiyon ng torneo ay hindi nakayanan ang isang hampas ni Klaus. Sumabog sa emosyon ang mga manonood. May mga umiyak pa na pagtanto nilang tama ang kanilang desisyong pumunta rito ngayon. Nang makita ni Zap na sapat na yon para mabayaran ang utang, lumingon siya kay Mr. Osmaldo upang itanong kung maaari na silang umalis. Ngunit hindi siya makita kahit saan. Sa sandaling iyon, biglang bumaba si Osmaldo sa harap ni Klaus. Alam ni Osmaldo na kahit ilan pang kalaban ang ilabas niya, wala silang kakayanan laban kay Klaus. At para matupad ang kagustuhan ng mga manonood, siya mismo ang bumaba upang hamunin si Klaus. Ayaw nang makipaglaban ni Klaus at handa nang tumanggi nang pigilan siya ng host na todo ang pawis. Ang mismong may-ari mismo ang bumaba para hamunin si Klaus ay isang napakahalagang punto. Ibig sabihin, ang mananalo sa laban na ito ang magiging tagapamahala ng underground arena. Bago pa man makaproseso si Klaus, umatake na si Osmaldo. Matapos ang ilang palitan ng galaw, umatras siya upang tasahin si Klaus ng paunang-una. Ang kaliwang bahagi niya ay depensibo, habang ang kanang bahagi ay handa ng umatake sa anumang sandali. Hindi ito paraan ng pakikipaglaban ng isang ordinaryong tao, kundi gaya ng isang kabalyero na may sibat at kalasag. Lalo pang na-excite si Osmaldo sa aura ni Klaus, kaya sumugod siya ng todo sa laban. Si Zap ay nanatiling nanonood mula sa mga upuan. Mula doon, tila nasa disadvantage si Klaus. Ngunit alam ni Zap na walang paraan para matalo si Klaus kay Osmaldo, dahil kapag na-excite na si Klaus, iba na ang takbo ng laban. Pagkatapos niyang magsalita, huminto ang kaliwang kamay ni Klaus sa depensa at lumipat sa pag-atake. Isang sobrang lakas na suntok ang tumama sa ulo ni Osmaldo, na sumabog at nagpakita ng kakaibang nilalang sa loob na ikinagulat ni Watch. Mabilis siyang sumigaw, pinaalalahanan si Klaus na isang vampire yon. Umulat ang vampire at bumati kay Klaus, pagkatapos ay ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Ginagamit lamang nito ang katawan ni Osmaldo para makisama sa mundo ng mga tao. Hindi nito pinatay si Osmaldo. Ngayon, nasiyahan ito sa laban, kaya umaasa na sa hinaharap ay makakatagpo muli si Klaus. Pagkatapos noon, hinawakan nito ang kamay ni Klaus, itinapon siya sa kisam, at nawala. Ang napakalakas na puwersa ng vampire ay ikinagulat ni Klaus. Ito ang unang pagkakataon na mabilis siyang nahulog sa laban. Nagliwanag ang mga mata ni Zap. Hindi ba ito ang libong taong pagkakataon para talunin si Klaus? Ngunit nagsimula siyang sumugod kay Klaus, at gaya ng dati, matindi siyang tinalo na nagtapos sa insidente. Sa pagbabalik, nakita ni Watch si Black, kaya sinundo niya ito sa kanyang kotse. Ngayon ay Halloween.
Ayon kay Black, sa araw na tulad nito, nagsasanib ang mga nilalang mula sa ibang mundo at mga tao, at bumabalik din ang mga kaluluwa ng mga yumao. Nang marinig ang nakakabaliw na kwento, natawa si Watch, pagkatapos ay pinaalala kay Black ang araw na una niyang nakilala si White. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang isang multo, at hindi alam ni Watch kung totoo iyon o biro lang. Sa wakas, nakarating sila sa ospital. Bago umalis si Watch, hinarang siya ni Black upang ipaliwanag na si White, ang kanyang kapatid na babae, minsan ay nagsasabi ng mga nakakatawang bagay. Ngunit umaasa pa rin si Black na hindi nito babawasan ang pagtingin ni Watch sa kanya at patuloy na makikipagkaibigan. Paghiwalay kay Watch, agad na nagbago ng pagkakakilanlan si Black, sinuot ang kapa at binago ang kanyang buhok habang papunta sa organisasyon ni Fem. Ipinahayag niya sa mga naroroon na malapit nang magsimula ang malaking pangunahing kaganapan. Ang magulong lungsod na ito ay dating New York. 3 taon na ang nakalipas, naganap ang isang sakuna na hindi matukoy ang pinagmulan, na kalaunan ay nakilala bilang dakilang pagbagsak. Ang dakilang pagbagsak ay isang nakakagulat na pangyayari, hindi lamang sa mundo ng mga tao, kundi pati na rin sa ibang mundo. Kaya nagsanib ang dalawang mundo, pumili ng mga malalakas na individual na kilala bilang mga haligi. Sila ang sama-samang lumikha ng makapangyarihang hadlang upang pigilan ang pangyayaring dakilang pagbagsak. Bagaman nagtagumpay sila, nanatili pa rin ang banta. Kaya hanggang sa ngayon, marami pa ring tao ang nagsasaliksik tungkol sa dakilang pagbagsak. Iyon lamang ang alam ni Black tungkol dito. Sa sandaling iyon, isang maliit na babae ang nakarinig sa kanilang pag-uusap at sumingit upang ipagyabang na ang kanyang mga magulang ay miyembro rin ng mga haligi. Masayang yumuko si Black upang tapikin ang ulo ng bata. Dapat siyang ipagmalaki iyon. Ang mga magulang ni Black ay miyembro rin ng mga haligi. Gayunpaman, sobrang kabaliwan ng mga pangyayari noon at ayaw na ni Black na maranasan muli iyon. Masyadong kalmado ang simula ng araw ng trabaho ni Zap. Pagkatapos ng masiglang gabi kasama ang kanyang kasintahan, lumabas siya upang bumili ng pagkain upang mapunan ang kanyang tiyan. Pagkatapos noon, pumunta siya sa karerahan upang subukan ang kanyang swerte. Pagkatapos matalo, galit na lumabas si Zap upang magreklamo. Sa parehong sandali, ilang lalaki na katulad ni Zap ang lumitaw. Nang makita nilang madaling pambubuli si Zap, gusto nilang nakawan siya. Sakto namang wala siyang pera, kaya hinila niya silang lahat sa isang kalye, binugbog ng todo, at kinuha ang lahat ng kanilang pera. Ngayon, may pera na naman siya at pumunta si Zap sa kasino upang subukan muli ang kanyang swerte, ngunit muli siyang natalo. Ganoon ang katapusan ng araw ng trabaho ni Zap at kinabukasan ay pareho rin ang nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, habang naghihintay siyang bumili ng tinapay, isang babaeng empleyado ang nagpakawala ng pusong pag-ibig diretsyo kay Zap. Napakaganda niya kaya na-stone si Zap at napabulalas, kumain ng tama, matulog sa oras, habang naingibabaw ang kanyang tiyan na para sa isang lalaki sa kanyang 40. Ngunit hindi ito napansin ni Zap, kahit si Watch ay isang tingin lang ay alam na. Sa sandaling yon, dumating si Chain, sinapak si Zap habang ikinukwento ang kanyang kwento. Kamakailan, ang kaibigan niya ay sinusundan ng isang tao. Sakto, ayon sa paglalarawan, ang lalaki ay kahawig ni Zap, kaya paano nila lulutasin ang problemang ito ngayon? Nag-away ng todo si Zap at Chain. Biglang huminto si Zap at kaagad nakatanggap ng tawag si Steven. Isang emerhensyang misyon ang kakarating lang mula sa punong tanggapan sa India. Isang blood gate na may dalang vampira ang lumitaw doon, sinisira ang lahat, at patungo na ngayon sa lungsod na ito. Pagkatanggap ng misyon, agad na naglakbay ang lahat. Habang nakaupo sa kotse, medyo nag-aalala si Watch dahil napakaliit ng impormasyong natanggap nila. Ganon din ang naramdaman ni Steven. Lahat ng saksi roon ay na-transform na. Agad namang natukoy ni Kay ang target nila. Ang vampira ay nakikipaglaban sa isang manghuhuli mula sa India na hinabol ito hanggang dito. Napakatindi ng kanilang labanan na naapektuhan pati ang mga inosenteng sibilyan sa paligid. Siyempre, hindi papayagan ni Kay na mamatay sila, kaya ginamit niya ang kanyang katawan bilang panangga sa kanila. Sa kabutihang palad, dumating si Steven sa tamang oras, pinatigil ang lahat ng bumabagsak kay Kay at nailigtas silang lahat. Pagkatapos nilang mailagay sa ligtas na lugar, sinimulan ni Kay at Steven ang kanilang pangunahing gawain. Dahil hindi nila alam kung ano ang hitsura ng manghuhuling Indian, kailangan nilang manghula base sa itsura. Sa 2 taong nakikipaglaban, isa ay nawalan na ng ibabang bahagi ng katawan. Kaya agad na nahulaan ni Kay at Steven na ang isa sa kanila ang vampira, kaya nagkaisa sila upang supilin ito. Samantala, si Zap nakakarating lang sa lugar ng labanan ay hinahabol na ng magulo ng manghuhuli. Nang mahuli ng manghuhuli si Zap, nakatakas ang vampira mula sa kontrol ni Kay. Upang magawa ito, kinailangan ng vampira na putulin ang isang bahagi ng sariling katawan. Nagawa na ni Kay ang kanyang bahagi. Ang manghuhuli ang bahala sa natitira. Inactivate ng manghuhuli ang kanyang blood technique, lumikha ng mga thread ng dugo na konektado sa vampira,
at pinadala ang apoy at hangin upang sunugin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang vampira ay naging itlog at nahulog. Ayon sa paliwanag ng manghuli, ito ang defensive form ng mga vampira habang nagpapagaling. Sa puntong ito, formal na yumuko si Stephen upang batiin ang manghuhuli. Lumabas na siya ang tagapagtatag ng North Star Blood Combat School na ginagamit ng lahat ng miyembro ng organisasyon ng Libra. Nakipag-ugnayan si Raju kay Stephen sa pamamagitan ni Zap. Hindi niya nagustuhan si Stephen dahil ang isang miyembro ng koponan na hindi man lang makilala ang kaibigan sa kaaway ay walang silbi. Kahit si Klaus ay sinita niya. Para sa kanya, kulang si Klaus sa kakayahan sa pamumuno para sa koponan. Pagkatapos, tinusok niya ang bilbil ni Zap. Bilang miyembro ng koponan, hinayaan ni Klaus na gawin ng lalaki ang gusto niya na wala namang silbi kundi kumain at umihi ng hangin. Kaya napagpasyahan ni Raju na dalhin si Zap at muling sanayin mula sa simula. Nang marinig ito, pawis na pawis si Zap sa takot. Kinailangan ng interbensyon ni Klaus at Steven para muling pag-isipan ni Raju at bigyan si Zap ng pagkakataon. Bilang kapalit ng pagkakataon na manatili sa kanyang mga kasama, kailangan ni Zap na talunin ang vampira sa defensive state nito. Sa proseso ng paggaling ng lahi na ito, aatake sila sa lahat ng lumalapit sa kanila ng sobrang bilis. Tumayo si Zap na nagmamasid, hindi alam ang gagawin. Gumuhit si Raju ng barrier upang pigilan si Zap na tumakas. Nakatayo sa loob ng barrier, takot na sinimulan ni Zap ang pag-iisip sa napakalaking problema. Kung hindi niya matatalo ang vampira sa harap niya, dadalhin siya ni Raju para sa muling pagsasanay. Ang mga impyernong araw ng pagsasanay na yon, naranasan na ni Zap noon at ayaw niyang ulitin pa ito. Habang mas iniisip niya, mas lalo namang nag-aalala si Zap, nang hihina ang kanyang mga kamay at paa at hindi makapag-concentrate sa kalaban. Sa sandaling ito, nakatanggap si Chain ng tawag mula sa crush ni Zap. Gusto niyang anyayahan si Zap, ngunit dahil nasa pagsasanay si Zap, paano siya makakapunta? Tinanggihan ni Chain ang babae sa ngalan ni Zap. Nakangiti ang mga tainga ni Zap nang marinig ang imbitasyong ito, at 2 segundo lang ang lumipas, natalo na niya ang vampira at agad na hinabol ang telepono ni Chain, ngunit nabigyan siya ng sampal sa mukha. Walang date. Ginawa lang ito ni Chain upang mapokus si Zap sa kanyang trabaho at maipasa ang pagsusulit. Sa ospital, kasama ni Black ang kanyang kapatid na babae. May ilang bagay na iniisip ni Black nitong mga nakaraang araw. Tungkol sa unang araw na nakilala niya si Watch. Noong panahong iyon, labis na nagulat si Watch at inisip na nakita niya si Black sa subway. Umupo si Black sa tabi ni White, nag-iisip kung nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Nang marinig ito, agad siyang yakap ni White at itinanggi, sinasabing sigurado siyang hindi pa nagkakilala sina Watch at Black noon. Kahit na sumapit ang gabi, hindi pa rin ganap na natapos ng libra ang vampira. Para masil ito, kailangan nilang malaman ang pangalan nito, ngunit kahit gamit ang Divine Eyes ni Watch, hindi nila makuha ang karagdagang impormasyon. Dahil dito, hinulaan ni Klaus na marahil hiwalay ang isa pang bahagi ng katawan nito. Tama ang hula ni Klaus. Sa sandaling iyon, nagsalita si Raju upang ipaalam sa lahat na dinadala ng kanyang disipulo ang bahaging iyon sa lungsod. Isang malaking eroplano ang naghahanda ng dumating sa lungsod. Matagal na mula nang huling makakita ng eroplano ang mga residente, kaya tuwa sila at agad na tumakbo upang panoorin. Si Black lamang ang walang pakialam. Dinala niya ang mga bulaklak sa puntod na madalas dalawin ni White. Sa sandaling iyon, lumitaw ang hari ng mga vampira upang harapin si Black. Ayon sa kanilang kasunduan, maaari nitong ganap na gamitin ang katawan ni Black, basta't hindi masasaktan si White, ang kapatid ni Black. Nang marinig ito, agad itong tumanggi. Ang ginawa nito ay hindi pinipilit si White. Ang kilos ng babae ay ganap mula sa kanyang sariling kagustuhan. Pagkatapos noon, sa pilitang kinontrol nito ang katawan ni Black, naghahanda para sa huling hakbang ng plano. Samantala, nakahiga pa rin si White sa kanyang silid, naaalala ang araw ng dakilang pagbagsak. Ang araw na iyon ay araw na nawala sa kanya ang parehong ama at ina. Nang gabing iyon, abala pa rin ang lungsod, walang ideya sa nalalapit na sakuna. Nananatili pa rin si Mr. Raju upang turuan ang kanyang disipulo na si Zap. Ang North Star Blood Combat Technique ay nahati sa 2 paaralan, isa para sa kontrol ng apoy at isa para sa hangin. Kung hindi lamang ganoon kahina si Zap sa kontrol ng apoy, naipapasa na sana ni Raju ang lahat ng kanyang kakayahan sa kanya. Hayagang nagreklamo si Zap na mas mahirap pang matutunan ang parehong paaralan kaysa makahanap ng kasintahan. Sa panig ng hari ng mga vampira, nakikihalo pa rin siya sa tao kasama sina Fempt at Elagura, sabik sa kanilang dakilang pagbagsak. Kahit paulit-ulit na ipinagmamalaki ng hari ng mga vampira ang pangyayaring ito, alam ni Fempt na wala pa siyang handa. Ang eroplano na may sakay na vampira ay papalapit sa lungsod, ngunit inatake ng isang ilalim dagat na halimaw, dahilan upang magsimulang bumagsak ang mga piraso ng eroplano. Sa sandaling natanggap ang alerto, kumilos agad ang organisasyon ng Libra.
Si Klaus, nang walang paliwanag, agad hinila si Watch pababa mula sa gusali, na labis na ikinagulat nito. Pagdating nila sa lugar ng pagbagsak, lumitaw ang isang vampira. Nakakatakot ang kanyang aura, ngunit iyon ay hindi ang labis na ikinabahala ni Watch. Sa loob ng eroplano, may isa pang aura pa, at ito ay ganap na naiba, dahilan upang pansamantalang hindi makahanap ng sagot si Watch. Isang putok ang sumabog, tumagos sa ulo ng vampira. Si Kayon, na nakapwesto sa gusali sa kabila, handang umatake. Kaagad pagkatapos noon, lumitaw sina Hammer at Deldro, hinila si Watch pabalik at tumalon pababa. Sa panig ng hari ng mga vampira, ang paghihintay ay hindi estilo ni Femp. Nagsimulang mabagot siya at nagpa siya ng humanap ng kasiyahan. Sa sandaling iyon, nagsalita ang hari ng mga vampira, nagtatanong kung gaano kalaki ang magiging epekto ng kanyang pag-iral sa mundong ito, marahil malaki, marahil wala. Tumambad ng barya ang hari ng mga vampira, at nagsimula silang hulaan ni Femp. Nanalo ang hari ng mga vampira, ibig sabihin si Femp ay kailangang sundin ang kanyang direksyon. Ang isa pang vampira, kahit tinamaan sa ulo ng bala ni Kai, ay nanatiling walang pinsala. Sa halip, umatake siya kay Klaus ng may matinding determinasyon. Si Watch at Hammer ay tanging nakatayo sa ibaba, nanonood. Nanatiling labis ang pagkamausisa ni Watch sa kakaibang liwanag na nakita niya kanina. Tila siya lamang ang makakita nito, si Hammer ay hindi ito nakikita kahit kaunti. Kaya sinimulan ni Watch na ipaliwanag ito sa kanya. Sa sandaling iyon, naganap ang isang malaking pagsabog sa loob ng gusali. Hindi na sa ospital si White noon, lumabas siya para maglaro nang bigla siyang tamaan ng atake sa puso, dahilan upang bumagsak siya sa sakit ng walang sinuman sa tabi niya. Nang marinig ang paliwanag ni Watch, nagningning ang mga mata ni Hammer. Lubos siyang nainteresado at tinanong si Watch kung iyon ba ang liwanag mula sa pagsabog na kakaganap lamang. Sumali si Zap kay Klaus sa labanan, tumakbo patungo sa eroplano upang tingnan kung may mga nakaligtas. Kaagad, lumabas mula sa loob ang isang lalaki na nagpapatigil kay Zap, hindi dahil natakot siya, kundi dahil ang hitsura nito ay napakakaiba na napatawa si Zap hanggang siya ay mahulog sa lupa, labis ang inis ng lalaki. Matapos maresolba ang sitwasyon, parehong hinugot ang kanilang mga sandata, handa ng lumaban. Ang lalaking ito ay disipulo ni Raju na nabanggit niya kanina, hawak ang makinang na tridente. Kaagad na nahulaan ni Zap na ang paaralan ng lalaki ay Wine Blood Combat. Lahat sila ay nakatuon sa vampire na yon. Kahit na nawala ang kanyang ibabang bahagi, nakakatakot pa rin ang kanyang kapangyarihan. Sa puntong ito, kung pagsasamahin niya ang kalahating bahagi na nasil nila kahapon, tiyak na malalagay sila sa malaking problema. Pinagsama ng vampire ang kanyang lakas at nagpalabas ng sinag ng liwanag sa buong gusali. Sa kanyang pagsumon, agad na lumipad pababa mula sa itaas ang kanyang ibabang bahagi, nais muling magsanib. Siyempre, hindi papayagan iyon ng disipulo ni Raju ng ganoon kadali. Ginamit niya ang kanyang lakas upang ihagis ang kanyang tridente. Ang natitira ay ipagkakatiwala kay Master Raju. Ngunit kakaiba, nanatili lamang si Raju roon, nakatingin, walang ginawang aksyon, hinahayaan ang vampire na ganap na mapagsama ang kanyang katawan. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Zap, walang ipinakitang sorpresa, dahil bahagi rin ito ng kanilang plano. Kaagad na lumitaw si Klaus sa likod ng vampire, inactivate ang kanyang ultimate skill upang tuluyang isil ito sa isang bagsak. Nagtapos ang pangyayari, at ngayon ay kinilala na ni Mr. Raju ang kakayahan ng Libra Team. Tulad ng ipinangako, papayagan niya si Zap na magpatuloy sa pagtatrabaho kasama ang team at bilang dagdag na regalo, iniabot niya ang kanyang disipulo kay Klaus upang alagaan, pagkatapos ay nawala. Ang lalaking nagngangalang Red ay labis na nagulat, hindi ito bahagi ng orihinal na plano. Sa pagkabigla, agad siyang nawalan ng malay. Sa panig ng Vampire King, ang anticlimactic na Great Collapse ay natapos ng napakabilis na ikinagalit ni Femp at inakusahan ang Vampire King ng pagsisinungaling. Nanatiling kalmado ang Vampire King at ipinaliwanag na kung maayos ang lahat, anong saya ng buhay. Pagkatapos sabihin ito, inabante ni Alagura ang isang peres ng salamin mula sa loob ng kanyang Amerikana. Agad na nagliwanag ang mga mata ng Vampire King habang siya'y nagmadaling magpasalamat sa tulong ni Alagura. Isang sulyap sa nakaraan ni na Black at White upang protektahan ang kanyang kapatid na babae. Pumayag si Black na kontrolin ng Vampire King ang kanyang katawan. Sa sandaling pumasok, mabilis na nag-adapt ang vampire, ngumiti para batiin si White at umaasang mabubuhay ng maayos kasama siya sa hinaharap. Nagising si White ng panaginip pagkatapos ng kanyang heart attack. Dinala siya pabalik sa ospital ng kanyang kapatid, o mas tama, ng Vampire King. Sa sandaling nakita niyang nagising si White, lumapit siya rito, inilagay sa kanyang kamay ang salamin na ibinigay ni Alagura sa kanya noong nakaraang gabi. Pagkatapos, hiniling niya kay White na kunin ang mga mata ni Watch para sa kanya. Ito ay isang blood pact. Kung isasagawa ito ni White, maibabalik ang katawan ni Black. Agad na tumanggi si White. Mabuting tao si Watch. Paano niya magagawa iyon sa kanya?
Ang narinig nito ay bahagyang ikinainis ng Vampire King at pinagalitan niya si White. Sa larong ito, hawak niya ang susi habang si White ay isa lamang manlalaro. Dalawang pagpipilian lamang ang mayroon siya, sundin ang kanyang utos para maibalik ang kanyang kapatid o panatilihin ang bagong pagkakaibigan kapalit ng pagkawala ng kanyang kapatid magpakailanman. Sa panig ng libra, nakaupo si Watch na parang walang pakialam. Nakita ito ni Klaus kaya lumapit upang alamin ang kalagayan niya. Naghahanda si Watch na sumulat ng liham para sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Narinig ito ni Klaus, kaya binigyan niya si Watch ng cake. Pagkatapos ay naalala ang araw na tinanggap niya si Watch sa team, hindi dahil sa mga mata ni Watch. Samantala, patuloy na nakatitig si White sa larawan ng pamilya. Naalala niya ang panahon ng buhay pa ang kanyang mga magulang. Hindi tunay na pangalan ni na White at Black ang mga yon, kundi mga palayaw na ibinigay sa kanila ng ama nila noong lasing siya. Gayunpaman, talagang nagustuhan ni White ang mga palayaw na yon. Ito ay dahil magkasalungat si White at Black, nakahawig ng mga personalidad ng dalawang magkakapatid. Ipinag-isip din ito ng ama ni White, ngunit bahagya lamang, dahil kambal sila, kaya dapat may pagkakapareho rin. Sa puntong ito, humingi ang ama ni White ng pabor kay White. Dahil magkasalungat sila, tiyak na may mga hindi maiiwasang pangyayari sa buhay. At kapag nangyari iyon, kapag nagkamali si Black, si White ang kailangang tumulong sa kanyang kapatid upang maibalik sa tamang landas. Dahil ang tanging hangarin ng kanilang mga magulang ay mabuhay ng masaya ang kanilang mga anak. Sa pag-isip nito, hindi napigilan ni White ang kanyang luha at tinawag ang pangalan ng kanyang mga magulang. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito ngayon. Samantala, si Black, kahit na kinontrol na ng Vampire King ang kanyang katawan, ay nakaupo sa tabi ng puntod na madalas bisitahin ni White, tumatawa ng malakas, habang ang luha ay dumadaloy, dala ang emosyon ni Black. Mabilis na nakilala ni Red ang mga tao sa organisasyon, kahit lumabas pa siya para kumain kasama sina Watch at Zap. Habang tatlong-tatlo sila ay malapit nang magsimulang kumain, may isang bagay na bumangga diretsyo sa gusali. Malapit nang tamaan si Watch, ngunit sa kabutihang palad, nakareact si Red sa oras at iniligtas siya. Agad ding ginamit ni Zap ang kanyang kakayahan, kinulong ang bagay na nahulog upang hindi na masira pa ang cave. Plano pa niya gamitin ito bilang pagkakataon upang magpakitang gilas at turuan si Red ng leksyon. Ngunit sa kakaibang paraan, napakasunod ni Red na ikinainis ni Zap habang sila'y lumalabas. Biglang dumating si Klaus at hiniling sa tatlo na tulungan siya dahil nahaharap siya sa isang buong hukbo ng mga halimaw. Medyo kanina lang, bago magsimula ang lunch break, inimbitahan ni Watch sina Zap at Red na lumabas upang kumain kasama siya. Agad pinagalitan ni Zap si Watch sa sobrang usyoso nito, tinanong kung bakit kailangan pang isama si Red. Sasabihin pa, mamamasahe raw ang amoy ng pagkain ng isda dahil dito. Hindi pinansin ni Watch ang opinyon ni Zap at dinala si Red, sinabihan si Zap na kung ipagpapatuloy niya ang ganitong ugali, maaari na lang siyang magutom. Para maghiganti kay Red, dinala sila ni Zap sa isang sushi restaurant, akala niya ay maiinis si Red at ayaw niyang kumain ng mga kapwa niya nilalang. Ngunit kabaligtaran, talagang gustong-gusto ni Red ang mga pagkain iyon na ikinagulat ni Zap. Ipinaliwanag ni Red kay Zap na dahil nakatira siya sa ilalim ng tubig, kinakain niya ang mga nilalang sa ilalim ng tubig. Ang mga ignorante tulad ni Zap ay hindi dapat magkomento. Dahil sa ganitong matinding pagtanggi, napahinto si Zap sa pagsasalita, kaya agad niyang ginamit ang dahilan na siya ay may allergy sa isda upang magpatuloy sa ibang mga kainan. Sa pagkakataong ito, pumunta ang grupo sa isang tindahan ng pagkain ng ibon kung saan dinidigest muna ng inang ibon ang pagkain bago ibigay sa mga sisiw. Bagamat ito ay pagkain na opisyal na binebenta, halos sumuka rin si Watch nang makita ang shop owner na nagsusuka ng pagkain para sa lahat. Kaya't kailangan nilang lumipat sa ibang mga tindahan, isa-isa. Ngunit bawat lugar ay may mga putahe na hindi matitiis ni Watch, pagkain para sa mga halimaw, pagkain masyadong kakaiba. Nilibot nila ang buong lungsod, ngunit hindi pa rin makahanap ng restaurant na angkop para sa mga tao. Umuwing puno ng luha si Watch, ramdam ang matinding panghihina ng loob. Halos matapos na ang lunch break at wala pa rin silang nakain, habang nag-chill-chill lang ang grupo. Si Klaus ay nasa isang misyon pa rin kamakailan. Isang bagong pamilya ng mafia ang lumitaw, umaabot sa 1,000 miyembro, lahat ay pasaway. Ayon sa impormasyong natanggap niya, ninakaw nila ang isang padala ng battle suits mula sa China. Hindi magtatagal, isang malaking kaganapan ang magaganap sa lungsod na ito, kaya tinawag ni Lieutenant Lau si Klaus at Steven para humingi ng tulong. Pagkarinig nito, bahagyang nag-atubili si Steven. Ngunit alam ni Lau kung paano talunin ang kahinaan ni Klaus, pinagsisihan na kung hindi sila tutulong, maraming inosenteng tao ang masasangkot sa kaganapang ito. Agad na tumaas ang kagustuhang protektahan ni Klaus ang mga mamamayan at tinanggap nila ang misyon. Pagkatapos nito, agad silang nagtungo.
Habang naglalakad, napansin ni Steven na kakaiba ito dahil hindi pa nila kailanman hiniling ng grupo ng pulis ni Lau na makibahagi sa ganitong kaso. Ganon din ang naramdaman ni Loki. May kakaibang nangyayari, ngunit hindi nila matukoy ng eksakto kung ano. Kaya sa ngayon, kailangan lang nilang makipagkita sa kliyente ng mabilis. Dumating sila sa lugar ng pagpupulong. Ang kliyente sa pagkakataong ito ay si Angelica mula sa Lowe's Guild, isang guild ng mga panday na gumawa ng pader na nakapalibot sa lungsod na ito. Nang makita niyang formal na binati siya ni Loki sa ganoong kaseremonyosong paraan, medyo naiinis si Angelica kaya agad siyang nagmadaling lapitan upang pakaisahin ito. Hindi hanggang sa dumating si Dr. Fixer, tumigil siya. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag mula kay Lau. Natuklasan niya ang lokasyon ng padala ng battle suits ng mafia, napakalaking dami, kaya kailangan nila ang suporta ng mga tao ng Libra para harapin ito. Samantala, si Watch, Zap at Red ay patuloy na nag-aaway ng todo. Hindi na nag-alala si Watch. Sa puntong ito, gusto na lang niyang kumain. Ang matinding gutom ay ikinapahimatay siya. Sa kanyang panaginip, nakatagpo niya ang Diyos ng pagluluto na nagpapaalala kay Watch na huwag maging masyadong mapili sa pagkain. Agad na nagkaroon ng kaliwanagan si Watch. Nagising siya at iminungkahi kay Zap na kung hindi sila makakakain sa mga street vendor, pumunta na lang sila sa isang restaurant. Bagaman medyo mahal, ayos lang na magpakasaya paminsan-minsan. Isang mesa na puno ng masasarap na pagkain ang nakalatag sa harap nila. Bago pa man sila makapagbati ng "Ni good meal", isang babae ang bumasag sa bintana ng restaurant at sumugod sa loob, nagdulot ng eksena ng selos at muling ginulo ang pagkain ni Watch, kaya wala silang makain. Ang tatlo, na mababa ang loob, ay nagtangkang maghanap ng ibang kainan malapit, ngunit hindi rin ito masyadong maganda dahil kamakailan lang ay naganap doon ang isang kakilakilabot na masakre sa team ni Klaus. Matapos matanggap ang lokasyon, si Chain ay pinuntahan ito mag-isa upang suriin, ngunit tila mali ang impormasyong natanggap nila. Wala roon na may kinalaman sa mafia. Isang otaku pervert lang ang nakahiga, nakapasa habang naglalaro ng games. Tunay na nawala na ang pananampalataya ni Watch sa launch na ito. Kahit anong pilit niya, wala na itong silbi. Umupo si Watch sa isang sulok, dejected. Matagal-tagal na rin mula nang makita ni Zap si Watch na may ganitong ekspresyon. Kaya kailangan nilang magsimula ulit sa umpisa. Hinila ni Zap at Red si Watch papunta sa kapihan. Bagaman pangunahing nagbebenta ito ng inumin, ang mga hamburger na ihinahain doon ay sapat na upang mapunan ang kanilang tiyan. Pagkatanggap nila ng order, agad na nagsimulang magtrabaho ang manager, hinihikayat si Watch habang ginagawa ito. Noong una, kapag pumupunta si Watch dito para kumain at uminom ng libre, nag-iisa lamang siya. Ngunit ngayon, may mga kaibigan na siyang kasama, isang bagay na dapat ipagdiwang ni Watch. Mabilis na naihain ang mga pagkain at inumin na kanilang in-order. Napaiyak si Watch habang nakatingin sa plato ng pagkain sa mesa. Ngunit sa sandaling akala niya ay matutugunan na ang kanyang gutom, lumitaw ang opening scene ng episode. Pumunta ang grupo ni Klaus upang hadlangan ang mafia, habang si Loki ay kailangang manatili kasama si Dr. Fixer. Dinala niya si Loki dito dahil nasira ang barrier ng lungsod. Karaniwan, madali niyang maayos ito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ganoon kasimple. Itinatag nila ang barrier 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa panahon ng deployment, may isang nilalang na nakalusot sa lungsod. Patunay nito ay ilang blacksmith ang nawala dahil dito. Sa sandaling ito, sa kalye, naglalakad ng may kaluwagan ang Vampire King nang makasalubong niya ang isang babaeng takot na takot dahil hinahabol siya ng 2 goon. Dahil nabagot ang Vampire King, ginamit niya ang 2 goon na ito bilang laruan. Binigyan niya sila ng 2 pagpipilian, hulaan ng tama ang kanyang pangalan at huhulihin niya ang babae para sa kanila, o kung mali ang hula, mamamatay sila. Siyempre, hindi natakot ang mga ito hanggang sa makita nila ang dugo. Binalik nila ng pananakot ang Vampire King at agad namatay ng walang bakas. Nang hapon na yon, nagkaroon si Watch ng pulong kay White. Kasama siya ni Red, ngunit hindi si Zap dahil kakadevelop lang nito ng pagtatay. Sandali lamang umupo si Red kasama si Watch bago umalis upang bisitahin si Zap. Nagbibigay kay Watch at White ng oras para sa isang pribadong date. Sa pagkakataong ito, dinala ni White si Watch sa chapel, isa pang lugar na madalas niyang puntahan. Dito, mausisang umupo si Watch at tinanong si White kung bakit niya sinabi na siya ay isang multo noong una silang nagkita. Nagmukhang malungkot si White. Hindi pa niya naipaliwanag nang biglang lumitaw ang Vampire King. Para sa kanya, lahat ng ginagawa ni White ay para lamang sa sarili niya, upang iligtas ang sarili. Talagang wala nang ibang pagpipilian, tiningala ni White si Watch, at binanggit ang kanyang Divine Ace, sinasabing kukunin niya ito. Matagal nang taglay ng pamilya ni White ang kakayahang tinatawag na blacksmith. Ginamit nila ang kapangyarihang ito upang lumikha ng mabubuting bagay para sa mundo. Si White lamang ang ipinanganak sa clan na walang anumang kapangyarihan.
Dahil dito, labis na nag-alala si White. Pakiramdam niya ay isang bagay lamang siya na itatapon sa clan. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ng mga magulang ni White. Para sa kanila, basta mabuhay si White ng malusog, sapat na yon. Sa kabila ng pagmamahal ng kanyang mga magulang, labis pa rin ang kalungkutan ni White. Nais lamang niya na diretsahang sabihin ng kanyang mga magulang ang kanyang kawalan ng silbi. Mas mabuti yon. Ang pagmamahal nila sa kanya ang lalo lamang nagpahirap sa kanya. Hindi tulad ni White, taglay ni Black ang lahat ng kakanyahan ng clan. Mula pagkabata, tuwing umiiyak si Black, halos nasisira ang lahat sa kanyang paligid. Nang lumaki at pumasok sa paaralan, hindi ginamit ni Black ang kapangyarihang iyon kahit siya ay binubuli. Ito ang labis na nagpasabik kay White, kaya sa pag-uwi, tinanong niya si Black kung bakit hindi siya lumaban sa mga bully. Ngumiti lamang si Black, humingi ng maraming paumanhin kay White, at ginamit ang dahilan na hindi siya mahusay sa pakikipaglaban. Ito ang labis na nagpataw sa galit ni White, kaya umalis siya, hindi na pinapansin si Black. Patuloy pa ring hinabol ni Black si White, habang humihingi ng paumanhin at nagpapasalamat sa kanyang kapatid na babae dahil sa pag-aalaga sa kanya. Sa susunod na oras, pinag-aralan ni White ang mga kakayahan ng clan. Nadiskubre niya na ang mga supernatural na kapangyarihan ay hindi ganap na makapangyarihan. Kapag sobra ang paggamit, mapapagod ang katawan, at sa mas matinding kaso, maaaring mawala pa ang buhay. Sa puntong ito, naisip ni White kung ito ang dahilan kung bakit ayaw gamitin ni Black ang kanyang kapangyarihan, o kung ang katotohanan ay takot lang talaga si Black. Dala ang kanyang kuryosidad, sinabi ni White ito sa kanyang ama. Nang marinig iyon, agad itong natawa at itinanggi. Katiyakan niyang hindi angkop sa uri ng takot na batang lalaki na inisip ni White si Black. Ang buhay ni Black ay sariling pagpili ni Black, at lubos niyang sinusuportahan lahat ng desisyon ng bata, kahit hindi sundin ni Black ang pamana ng clan upang maging isang blacksmith. Sa puntong ito, pinaalala ng kanyang ama kay White ang isang malaking pangyayari sa nakaraan, isang kaganapan na naghubog kay Black kung sino siya ngayon. Wala talagang alaala si White tungkol sa pangyayaring ito, kaya sinadyang tawagin ng kanyang ama si Black upang siya mismo ang magkwento. Ngunit pinigilan ni White ang kanyang ama, ayaw niyang malaman pa ang detalye. Palaging pinagmamalaki ni na ama at ina ang buong clan tuwing sila ay aalis sa mga misyon. Ang gawaing yun nila ay sobrang astig para kay White. Nais din niyang magkaroon ng kapangyarihan tulad nila upang maipagkaloob ang sarili para protektahan ang iba, ngunit ang mga pangarap ay mananatiling pangarap lamang. Wala siyang kapangyarihan para gawin yon, kaya naisip niya kung ano ang kaya niyang gawin. Nagsimula si White na maghanap ng kasagutan sa storage room. Doon, natagpuan niya ang lumang kamera ng kanyang ama, kaya nagsimula siyang kumuha ng maraming litrato at idikit ang mga ito sa pader sa bahay. Hindi dahil gustong-gusto ni White ang pagkuha ng litrato. Ginawa niya ito upang mapreserba ang mga alaala. Sa mga sumunod na araw, nang dalhin ni White ang kamera sa paaralan, inagaw ito ng mga bully. Masayang inabutan ni White ang mga ito, ngunit hindi ito matiis ni Black, kaya agad niyang hinabol ang mga bully upang mabawi ang kamera. Ibinato ng mga bully ang kamera mula sa tulay. Hindi nag-atubili si Black na sumugod upang mahuli ito at nahulog siya diretsyo sa tubig. Hindi hanggang sa gabi, nang makabawi ng malay si Black, na nakita niya si White na natutulog sa tabi niya. Sa sandaling yon, biglang umiyak si White at sinaway si Black. May sarili kang kapangyarihan, bakit hindi mo ito gamitin? Gamitin mo ito at ipagtanggol ang sarili mo. Kung mamatay ka, paano ako mabubuhay? Lalong umiyak si White, dahilan upang malito rin si Black. Pagkatapos, sabay na umiyak ang magkapatid ng buong puso. Nang makauwi sila, ipinaliwanag rin ni Black kay White ang dahilan kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang alalahanin ang isang alaala mula sa mga nakaraang taon, noong maliit pa sila. Naglaro sina White at Black ng paglilimbag ng mga bola mula sa luwad. Perpekto ang bola ni White, samantalang pangit ang kay Black. Sa sandaling iyon, sumiklab ang selos kay Black at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang bola ni White. Inaasahan niyang iiyak si White pagkatapos ng ginawa niya, ngunit hindi, nakatayo lamang si White, at bago pa man mapagtanto ni Black, lumingon na siya at nagpatuloy sa paghulma ng panibagong bola. Doon naramdaman ni Black ang pinakamalalim na kahihiyan, kaya nagpasya siyang huwag na muling gamitin ang kapangyarihang iyon hanggang sa tunay na maging mas malakas siya. Sa puntong iyon, sabay na napatawa ang dalawang bata. Noong una, pinaalalahanan siya ni White na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa tama, at naniwala si Black na ang ibalik ang kamera para sa kanyang kapatid ay tama, kahit na nawala na ang kamera. Ngunit may isang larawan pa rin si Black na itinatago bilang pribadong alaala, kaya inilabas niya ito upang ipakita kay White. Ito ay litrato na lihim niyang kuha habang natutulog si White. Napakasama at malabo ito dahil hindi pa marunong si Black gumamit ng kamera, ngunit nagpaiyak kay White ng emosyonal. Mahigpit siyang niyakap ni White, pinasasalamatan sa ginawa niya.
Dito natapos ang hindi pagkakaunawaan ng magkapatid, at naging mas malapit sila sa isa't isa, na nagbuo ng isang pangako sa pagitan nila. Sa paghimok ni White, sinundan ni Black ang yapak ng kanilang mga magulang upang maging isang blacksmith. Hindi na kailangan ng malaking katawan o nakamamanghang kapangyarihan. Sapat na ang puso, at ipinangako ni White na palaging sasamahan si Black sa tuwing kailangan niya siya. Pagkatapos, dumating ang malaking pangyayaring kumuha ng buhay ng kanilang mga magulang. Upang protektahan ang kanyang kapatid na babae, isinuko ni Black ang kanyang katawan sa Vampire King. Ngayon, ang pagkakataon upang maibalik siya ay nasa harap na ni White. Hindi niya ito palalampasin. Hindi niya kayang mabuhay sa mundong wala siya, kaya napilitan siyang humingi ng paumanhin kay Watch. Pagkatapos noon, lumapit si White at isinabit ang mga salamin na ibinigay ng Vampire King sa kanya kay Watch, na agad na nawalan ng malay at hinila palayo ng Vampire King. Lubos na natuwa ang Vampire King sa ginawa ni White. Tama ang kanyang ginawa dahil lahat ng tao ay kalaunan na mamatay din, ngunit iba siya, isang taong nakalimutan ng kamatayan. Lahat ng kanyang ginawa ay para sa isang maringal na kamatayan para sa kanyang sarili. Sa puntong ito, muling nakabawi ng malay si Watch. Handa na ng Vampire King ang lahat. Nasa sahig ang isang malaking magic circle. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagtutok sa pangunahing layunin. Gamit ang aparato sa mata ni Watch, nagamit niya ang kakayahan ng Divine Eye upang aktibahin ang isang higanting magic array na direktang nag-ugnay sa lungsod sa labas. Sa sandaling ito, nakaupo si White sa bubong na parang walang kaluluwa, nakatingin sa mga litrato sa kamera na iniwan ni Watch. Si Sonic na unggoy, hindi makita si Watch kahit saan, ay mabilis na lumapit kay White upang magtanong. Sa pagharap kay Sonic, lalong nakaramdam si White ng pagkakasala kay Watch, kaya gumawa siya ng isa pang desisyon. Kung makakaligtas si Watch ay marahil nakasalalay sa tulong ni Sonic. Pagkatapos noon, muling tinamaan si White ng heart attack at nawalan siya ng malay, kasabay ng pagdating ng Vampire King. Ang heart attack ni White ay hindi simpleng sakit lamang, hindi siya tao, at ang hadlang sa kanyang puso ang nagpapanatiling buhay sa kanya. Pagkatapos noon, dinala ng Vampire King si White pabalik sa chapel, nagpaalam ng maikli, at inilagay ang baril sa kanyang puso. Sa labas ng lungsod, nagaganap na ang ikalawang Great Collapse na inayos ng Vampire King. Puno ng alikabok, usok, at pagsabog ang kalangitan. Nakatayo si Fem sa gusali, masayang pinagmamasdan ang magulong eksena. Mula nang lumitaw ang halimaw na iyon, araw-araw para kay Watch ay isang bangungot ng takot na hindi matanggal, may kasamang nananatiling pakiramdam ng pagkakasala. At ngayon, isang araw na tulad ng dati. Nagising pa rin si Watch, ngunit wala pa rin kasiyahang sagot. Si White naman ay nananaginip tungkol sa kanyang mapayapang nakaraan. Hindi niya kailanman makakalimutan ang panahong iyon, at sa tuwing magigising siya, sinisisi ang sarili sa pag-alala sa madilim na alaala. Si Watch ay nanatili sa kanyang pagkahimbing, iniisip kung paano matatapos ang mga araw na ito ngayon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Fem, binati si Watch sa bagong mundo. Nakita niyang hindi tumutugon si Watch, kaya matindi niyang tinapik ang ulo nito upang suriin. Tunay ngang buhay pa si Watch, kahit na hindi niya yon pinaniniwalaan at itinanggi na buhay pa siya. Ngayon ay araw na ang buong lungsod ay nababalot ng ulap. Kumalat na ang video ng Vampire King sa lahat ng dako, ngunit wala namang takot sa karamihan dahil nakaranas na sila ng isang Great Collapse at handa na sa pangalawa. Si Zap at Red ay umalis na noon upang hanapin si Watch. Hindi tulad ng dati, ang api ngayon ay hindi masyadong aktibo. Nakatayo lamang siya sa isang sulok, humihitit ng sigarilyo, tila malalim sa pag-isip. Samantala, nakatanggap din si Klaus ng ulat mula kay Steven. Nagpadala si Watch ng notification sa team at naghihintay na maayos ng mga sorcerer ang hadlang sa lungsod. Lumapit si Steven kay Klaus, 3 taon na ang nakalipas, at sa wakas, kailangan nilang harapin muli ang kadiliman. Labing saya si Deldro dahil muling mararanasan niya ang panahon na kahalintulad ng 3 taon na ang nakalipas. Hindi tulad ni Deldro, seryoso si Patrick dahil alam niya ngayon ay nahuli na si Watch ng kaaway. Medyo tiyak si Loki na maayos pa si Watch dahil hindi pa nagbago ang gravity ng lungsod. 3 taon na ang nakalipas ng unang Great Collapse, kung kailan lumitaw ang isang malaking black hole sa itaas nila. Sa panig ni Klaus, patuloy pa rin siyang nag-update ng impormasyon. Naroroon ang lahat ng blacksmith sa lugar ng barrier, sinusubukang palakasin ito, ngunit dahil sa insidente 3 taon na ang nakalipas, nawala ang isang bahagi ng barrier. Tiyak silang kasali ang mga magulang ni White sa kaguluhang iyon, at si White ang nagdala ng barrier hanggang sa kasalukuyan. Kakatapos lang magising ng Vampire King, tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakita kay White. Sa panig ng team ni Loki, natukoy din nila ang problema. Si White, ang maliit na batang babae, ang nagdadala ng barrier, kaya maaaring gusto ng Vampire King na gamitin si Watch kasama ang kanyang Divine AS upang hanapin ang barrier. Sa madaling sabi, kung wala si Watch, wala silang magagawa ni ang Vampire King.
Tapos na ang oras para sa kasiyahan. Ginigising ni Femp si Watch, hindi mahalaga kung sino siya, ang kailangan lang malaman ni Watch ay kilala siya ni Femp mula pa noon. Kung ikukumpara sa unang pagkikita nila, ngayon ay masira-sira na si Watch. Dahil sa kanyang pagkasira, kinailangan ni Femp na tanungin si Watch kung may lakas pa ba siya upang iligtas ang mundong ito. Pinayagan niya si Watch na piliin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng laro ng heads or tails. Kung tama ang hula ni Watch, papayagan siyang umalis, kung mali, kailangan niyang mamatay at mabulok sa lugar na ito. Nang makita na hindi nagpakita ng pakialam si Zap kay Watch, naguluhan si Red at tinanong siya, maaaring maging ganito na lang ba ang puso ni Zap? Narinig ito ni Zap at bahagyang naiinis, pinagsaluhan niya ang preno, hinila ang kwelyo ni Red, at ipinaliwanag sa kanya ng huling beses, sila ay libra, at sa anumang sitwasyon ay laging handa. Pagkatapos makilala si Watch, bumalik si Femp sa Vampire King. Nang makita siya roon, naunawaan ng Vampire King na pinayagan ni Femp na umalis si Watch. Tinanggap ito ni Femp dahil tinanggihan ni Watch ang laro na inaalok sa kanya sa isang napakasimpleng dahilan, wala siyang oras para sa ganitong nakakatawang laro. Matapos magsiyasat, natuklasan ni Nakai at Chain ang isang bakas. Ang video ng Vampire King ay kinunan sa sementeryo ng ospital. Dali-dali nilang ipinaalam ito sa grupo ni Klaus at kay Zap upang maghanda para sa aksyon. Sa puntong ito, si Watch ay pilit na bumabalik sa lupa, unti-unting lumilim ang kanyang paningin. Habang nangyayari ito, naalala niya ang paghingi ng paumanhin ni Klaus sa kanya dahil sa pagiging walang magawa, 3 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang araw ng Great Collapse. Nasaksihan ng Vampire King ang magulong eksenang iyon, at sa loob ng 3 taon, pinangarap niya ang araw na ito na muling magaganap. Narinig ito, lumapit si Femp at iniabot kay Watch ang isang bulaklak, kasabay ng payo na gawin lamang ang anumang nais niya, at palaging susuportahan siya ni Femp. Matapos sabihin ito, nawala si Femp, at natapos ng Vampire King ang kanyang huling hakbang. Ngayon, dadalhin niya ang kawalang pag-asa sa lungsod. Sa pagtawag ng Watchmen, agad na nagkaroon ng kaguluhan sa lungsod. Gumuho ang mga skyscraper dahil sa lindol, kasunod ang paglabas ng maraming zombie na umatake sa mga tao. Ang sitwasyon ay labis na kritikal. Kaya sa ilalim ng utos ni Klaus, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng Libra upang protektahan ang mga mamamayan, at ang kanilang pangunahing layunin ay hanapin kung nasaan si Watch. Ang grupo ni Femp ay nanatili sa isang sulok, tahimik na pinapanood ang magandang palabas. Alam nila na ito ay simula pa lamang. Ang ikalawang Great Collapse ay hindi pa opisyal na narating ang pinakakapanapanabik na bahagi nito. Matapos i-activate ang lahat, bumalik ang Watchmen sa chapel, kung saan siya tumayo, nakataas sa himpapawid. Mukhang natuklasan din ito ni Klaus. Sa puntong ito, tumawag ang disipulo ni Klaus upang mag-ulat. Natagpuan na niya ang lokasyon ng Vampire King. Lahat ng blacksmith ay ginagawa ang kanilang makakaya upang panatilihin ang barrier para sa lungsod, kaya wala nang ibang may oras para tulungan si Klaus. Kung mapipigilan nila ang Vampire King o hindi, ganap na nakasalalay sa Libra team ni Klaus. Sa puntong ito, nakarating na si Watch sa lupa. Tumingin siya sa magulong tanawin ng lungsod at sumigaw ng malakas upang ilabas ang kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Sonic ang unggoy sa harap ni Watch, dala ang kamera ni Watch, na naglalaman ng video kung saan humihiling si White sa lahat na iligtas si Watch sa anumang paraan. Ngayon, nakapagpahinga na ng sapat si Watch. Ngayong araw ang araw na hahanapin niya ang kasagutan. Ang araw na makakatakas siya sa kanyang sariling pakiramdam ng kawalang saysay. Umunat si Watch at inactivate ang kanyang Divine Eyes. Natagpuan na niya ang lokasyon ng Vampire King at agad na nagmadaling pumunta roon. Sa daan, nakasalubong niya ang grupo ni Loki. Sa puntong ito, ibinahagi ni Loki sa kanya ang lahat. Ang impormasyon na si White ang nagdadala ng barrier, matagal na itong alam ni Watch. Tungkol naman sa susunod na misyon ng organisasyon, kahit wala ang paliwanag ni Loki, naiintindihan din ito ni Watch. Si White ay sinusubukang pigilan ang pagkawasak ng lungsod, at walang nakakaalam kung hanggang kailan kaya ng babae. Kaya bago mapagod si White, kailangan nila siyang mahanap. Kaya muli, nagmadaling pumunta si Watch. Sa daan, nakasalubong niya sina Hammer at Deldro. Nang malaman nilang kailangan ni Watch makarating sa Chow's Tower sa gitna ng lungsod, hindi nag-atubiling tulungan siya ni Deldro sa bahagi ng daan. Hawakan siya ni Deldro at ginamit ang buong lakas upang itapon si Watch sa himpapawid. Sa puntong iyon, dumating si Chain, kinumpirma na maayos si Watch. Ipinagbigay alam niya ito sa lahat at hinila pababa si Watch sa lupa ni Red. Nagmamadali si Watch, nagpasalamat lang kay Red at agad na tumakbo, ngunit sa pagkakataong ito hinila siya pabalik ni Red. Isang normal na tao tulad ni Watch ang pupunta sa Chow's Tower ay masyadong mapanganib. Sa normal na sitwasyon, tiyak na hindi nila hahayaang pumunta si Watch. Ngunit iba ang pagkakataong ito.
Matapos makasama si Watch, nakumpirma nila na sa simula, siya ay isang mahina lamang na tao, ngunit kapag ang mga tao ay dumaan sa mas maraming panganib, nagiging mas malakas sila. Kaya kung ito ang desisyon ni Watch, ninanais din nilang magkaroon siya ng ligtas na paglalakbay. Sa panig ng Vampire King, naghihintay pa rin siya sa chapel. Ang unang dumating ay si Klaus, ngunit hindi siya ang taong gusto ng Vampire King na makaharap, kaya itinaboy niya si Klaus. Siyempre, tatanggi si Klaus dahil narito siya upang hanapin ang isang batang lalaki na si Black, hindi ang taong sumasakop sa katawan ng bata. Tumakbo ng todo si Watch sa kalsada, maraming pagsabog ang humaharang sa kanyang daan, ngunit hindi siya huminto. Mahirap pa rin ang daan, ngunit salamat sa tahimik na tulong ni Steven at Kai, nagawa pa rin ni Watch na malampasan ito. Sa panig ng Vampire King, harap kay Klaus, nanatili itong kalmado. May ilang bato na nahulog sa kanyang kinaroroonan, at nakitang wala siyang balak na iwasan. Agad na rumesponde si Klaus para iprotekta siya. Ang kabaliwan niyang ito, ang nais protektahan ng iba, ang siyang nakahikayat kay Watchman na manatili sa mundong ito. Kaya, tingnan natin kung gaano karaming tao ang kayang iligtas ni Klaus. Inaktibo ni Watchman ang kanyang kapangyarihan at rumesponde sa laban kay Klaus. Sa panig ni Watch, dahil labis niyang nagamit ang kanyang kapangyarihan, unti-unti nang nasosobrahan ang kanyang mga mata. Kung wala na ang Divine Ace, paano nga ba haharapin ni Watch ang susunod na yugto, lalo na nang may mga zombie na papalapit sa kanya? Sa pinakakrusyal na sandali, dumating ang bayani na si Zap at iniligtas si Watch. Sinabi man na iniligtas siya, halos ikamatay ni Zap ang kaunting buhay ni Watch sa kanyang atake. Pagkatapos nito, lumuhod si Watch at nagreklamo kay Zap, sabay tanong, kung wala na ang Divine Ace, paano niya maipagpapatuloy ang kanyang paglalakbay? Narinig ito, nagalit ng labis si Zap. Ibinuhos niya ang kanyang espada at itinuro sa mukha ni Watch. Ang mga mata mo ay isang kasangkapan lamang. Kasapi ka ng libra, kaya dapat ikaw ay may kakayahan sa sarili mong paraan. Kaya hanggat magpatuloy si Watch sa pag-usad, hindi kailanman magsasara ang daan. Pagkatapos nito, dumaan si Altstein para sunduin si Watch at umalis. Napakabagsik ng labanan ni Klaus at Watchman. Ngunit gaano man kaseryoso si Klaus sa kanyang buong lakas, hindi pa rin niya kayang tapatan si Watchman. Sa huli, hindi na kinaya ng chapel ang kanilang kapangyarihan at bumagsak. Si Klaus ay nagkalat na rin. Ngunit si Watchman ay patuloy pa ring lumaban dahil alam niyang may darating upang iligtas ang buhay ni Klaus. At gaya ng hula ni Watchman, sa sandaling iyon, dumating si Watch, matindi ang kanyang panunukso sa kanyang mga aksyon at saloobin. Ang pagbaliwala sa buhay ng iba ay isang napakasamang ugali. Ngunit si Watchman ay hindi alintana, ganoon talaga siya. Paano nga ba siya mapipigilan ni Watch? Gagamitin ba niya ang mga mata niya para patayin ito? Hindi rin alam ni Watch kung tama ang gagawin niya. Ngunit sa ganitong sitwasyon, kailangan niyang kumilos. Itinaas ni Watch ang kanyang mukha sa langit, huminga ng malalim, at ipinangako kay Watchman na sa susunod nilang pagkikita, bibigyan niya siya ng kasiyasyang sagot. Pagkatapos nito, inaktibo niya ang kanyang kapangyarihan para silipin ang katawan ni Watchman. Gamit ang Divine Ace, nakita ni Watch ang anyo ni Black. Ang bata ay umiiyak, ayaw mamatay sa ganoong maliit na paraan. Iyon na ang sapat. Nakuha na ni Watch ang nais ni Black. Kaya't sumigaw siya ng malakas, tinatawag ang pangalan ni White, sinasabi sa kanya na hindi pa sumusuko ang kanyang kapatid. At kailangan ding maging kasing lakas ni Black si White. Kasunod ng sigaw ni Watch, kahit nawala sa malay si White, narinig niya ito. Nang magising si White ng panaginip, naroroon na si Watch sa kanyang harapan. Umupo siya at ipinaliwanag kay White ang lahat tungkol sa determinasyon ni Black na lumaban. Na may kagustuhang ipagpatuloy ang buhay. Alam ni Watch na hindi tao si White, ngunit itinuturing niyang kapatid si Black. Kaya sa sandaling ito, si White lamang ang makakapagligtas kay Black. Pagkatapos nito, agad na tumakbo si Watch kay Watchman, hinawakan ang kanyang kwelyo, at pinaulan ng malakas na headbutt. Sinamantala ang sandali na hindi nakatuon si Watchman, inaktibo niya ang kanyang kapangyarihan, ikinonekta ang kanyang paningin rito. Pinayagan siya nitong makita ang imahe ni White na papalapit sa kanya. Bumangon ang kamalayan ni Black, pilit na binawi ang kontrol ng katawan mula kay Watchman. Nagkaroon sila ng maikling panahon para mag-usap. Kahit na muli niyang nakita ang kanyang kapatid, hindi naging masaya si Black. Wala na siyang pakialam sa nangyayari sa mundong ito, dahil sa mundong wala si White, ayaw niyang mabuhay si Black. Agad na niyakap ni White ang kanyang kapatid at umiyak ng labis. Hindi dapat ganito ang isipin ni Black, kahit na nawala siya, ang katotohanan ay siya pa rin ang hadlang sa lungsod kung saan nakatira si Black. Kaya dapat mabuhay si Black, mabuhay upang bayaran ang bahagi ng buhay ng kanilang mga magulang pati na rin ang bahagi ni White. Nagsimulang kumalat ang kapangyarihan ni White, kaya natanggap ng mga blacksmith ang impormasyon, siya ang huling piraso ng barrier na nagpoprotekta sa lungsod. Mahigpit na niyakap ng magkapatid na sina White at Black ang isa't isa,
habang ninanais ni White na gamitin ni Black ang kanyang kapangyarihan bilang blacksmith upang maibalik si White bilang bahagi ng barrier para sa lungsod. Hanggang sa huling sandali, binigyan pa rin ni White si Black ng ngiti, ipinangako na darating ang araw na muling magkikita sila. Nagningning ang katawan ni White at pagkatapos ay nawala sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, ang huling signa ng barrier ay nakonekta sa natitirang mga barrier at opisyal nang nagtapos ang pangalawang Great Collapse. Dinala ni Watch ang kanyang malungkot na mukha sa harap ni Klaus. Kailangan lamang niyang dumating 1 minuto pa at marahil ay siya na sana ang nagdala ng katawan ni Klaus pabalik. Ngunit kahit ganun, kailangan pa rin ni Klaus pasalamatan si Watch, pasalamatan siya dahil siya ang nakapagligtas sa lungsod. Umaasa si Klaus na ipagmamalaki ni Watch ang kanyang ginawa. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na bumuhos ang luha ni Watch. Umupo si Black sa gilid at mumisi, tila ang bayani ng magkapatid ay medyo mahina. At iyon ang pagtatapos sa liham na ipinadala ni Watch sa kanyang kapatid. Marahil sa ngayon, tanging liham lamang ang kaya niyang ipadala, ngunit ipinangako ni Watch na darating ang araw na siya mismo ay tatayo sa harap ng batang babae at ikukwento sa kanya ang lahat ng kanyang paglalakbay.